Magandang gabi, mga kababayan, at maligayang pagdating sa aming munting sulok ng mundo, isang lugar kung saan libu-libong kwento ang ibinahagi. Itinulak, ako ang aking biyenan pababaeng balon. Hindi kayo nakamali sa narinig ninyo. Ang parehong kulubot at manipis na mga kamay na pinagsosohatan kong mainit na langis tuwing gabi. Noong idinidaing niya ang kanyang arthritis, ang mga kamay na iyon ang nagabot ng lahat ng kanyang lakas upang itulak ako paatras sa lalim ng matagal ng tuyo at pabayaang balon sa dulo ng hardin. Nang mawala ng suporta ang aking likod, para bang sinipsip ng hangin ang aking mabaga. Magkano lamang ang oras na nakita ko ang malamig at walang kaluluwang tingin ng kanyang mga mata, isang titik na walang kahit isang katiting na pag-alangan, walang kahit isang mumongang pagkatao. At pagkatapos ay nahulog ang aking katawan sa dilim. Naramdaman ko ang aking laikot na tumatama sa mahalumigmig at malamig na pader ng batongang balon bago sumabog ang nakapipinsalang kirot mula sa laikot ng aking ulo at ang lahat ay tahimik na. Upang maunawaan kung bakit siya magsasagawa ng ganoong karumal-dumal na gawa, kailangan nating bumalik ng kaunti, bumalik sa mga araw nang ako ay bata pa. At sapat na ang kamangmangan upang maniwala na ako ay namumuhay sa isang maayos na pamilya. Gaano man kasifayo ang buhay, ang pangalan ko ay Maria Santos at ako ay 28 taong gulang. Ikinasal ako sa pamilyang Reyes 5 taon na ang nakalipas, hindi ito matagal. Ngunit sapat na upang masira ang lahat ng inosensyang taglay noon ng isang batang babae, pati na ang lahat ng kanyang mapangarap tungkol sa kasal. Ang aking asawa, si Daniel, ay uring lalaking panaginip ng kahit sinong babae sa unang tingin. Matangkad siya, guwapo, marunong magsalita ng maayos at may kultura, at siya ang bise-presidente ng benta sa isang malaking kumpanya ng import-export. Siya ang gintong anak sa mata ng lahat, ang pagmamalaki ng buong pamilya. Ngunit ako lamang, ang kanyang asawa, ang nakaalam na sa likod ng perpektong panlabas na anyo ay isang nakakatakot na kahinaan. Bawat desisyon sa aming tahanan, mula sa isang bagay na kasing liit ng pagpipinta ng pader hanggang sa isang bagay na kasing laki ng pakbili ng lupa, ay kailangang dumaan sa isang tao lamang, ang aking biyenang si Elena Reyes. Si Elena, sa matang labas ng mundo, ay larawan ng isang klasikong ina sa Pilipino. Nabiyuda ng maaga, pinaaral niya ang kanyang 2 anak na lalaki ng mag-isa habang nagtatayo ng isang kahangahangang imperyo ng mga materyales sa konstruksyon, ang Reyes & Sons Construction. Lagi siyang maayos at nagsasalita ng mahinahon at malambot, ngiti palagi sa kanyang mga labi. Sinumang nakakilala sa kanya ay nagtataka kung gaano kasuwerte ang pamilyang Reyes na makaroon ng ganoong bait at may kakayahang babae sa pamumuno. Ngunit para sa akin, ang ngiting iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa pagmuso. Sa likod nito ay isang nakakasayad na kontrol, isang hindi nakikitang pressure na sumasalot sa bawat sulok ng aking buhay. Tinatagal ako araw-araw. 5 taon ng pagiging manugang sa pamilyang Reyesa ay 5 taon ng pamumuhay na parang multo sa aking sariling tahanan. Kailangan akong gumising ng 5:30 ng umaga upang ihanda ang almusal para sa pamilya. Isang almusal na hindi maaring simple, kailangan itong puno, na may iba't ibang pagpipilian na akma sa espesipiko at palaging nagbabagong panlasa ni Elena. Pagkatapos ay magmamadali akong pumunta sa aking trabaho sa isang maliit na kumpanya na accounting at pagkatapos ay magmamadaling umuwi at sumabak sa kusina tulad ng isang paru-paro sa apoy, naghahanda ng hapunan para sa pamilyang 7. Sa hapag-kainan, ipinag-utos ni Elena na lahat ay naroon ng walang pagbubukod at doon magsisimula ang aking pang-araw-araw na pagsasanay. Maria, medyo tuyo ang tilapia ngayong gabi. Alam mo naman na mas gusto ko itong may sarsa, sasabihin niya. Ang kanyang boses ay mahinahon pa rin, ngunit ang kanyang nga mata ay matalim habang sinisipat ang aking mukha. Ang kamay ng isang babae sa kusina ay kailangang mapagmahal, ang panimpla ay tiyak. Ang iyong asawa ay uwi mula sa pagod na trabaho. Paano siya makakayanan ng malalaking negosyo kung hindi man lang siya makapagtamasa ng maayos na pagkain?
Maari lamang akong yumuko at bulong-bulungan, opo Elena. Mag-iingat na ako sa susunod. Titingnan ko ang aking asawa. Umaasa sa isang salitangang depensa, kahit isang mapangalihu na tango lamang. Ngunit si Daniel ay kukuha lang isang subong pagkain, ang kanyang nga mata ay hindi kailanman aalis sa kanyang plato at bibikasin ang kanyang nakakasirang kaloban na litanya. Tama si nanay, mahal ko. Pakinggan mo siya. Samga araw na late akong umuwi mula sa di inaasahang pulong sa trabaho, naghihintay siya sa sala, hindi para painitin ang aking hapunan, kundi para lektyuran ako. Nakikita mo ba kung anong oras na? Mayos na ang trabaho para sa isang babae. Ngunit huwag mong kalimutan ang iyong matungkulin bilang asawa at bilang magiging ina. Kung wala itong mag-aalaga sa tahanan, ano ang sasabihin ng matao tungkol sa pamilyang ito? Pagod na ako, wala akong ibang gusto kundi mahiga sa kama. Ngunit kailangan akong tumayo roon at makinig sa kanyang sermon sa loop ng halos kalahating oras. Isang gabi, sobra-sobra na ang aking nararamdaman kaya umiya ako sa kama kasama ang aking asawa. Nainis na ako, Daniel. Sinisipat niya ang bawat maliit na bagay na ginagawa ko. Wala akong magawa na tama sa kanyang paningin. Bumulong-bulong lamang si Daniel. Tinatapik ang aking laikot na parang nag-aalo sa isang bata. Magtiis ka lang, Maria. Mahirap ang kanyang buhay nun. Mahilig lamang siya sa kaayusan. Walang masamang intensyon iyon. Ikaw ang asawang panganay na anak. Kailangang handa kang magsakripisyo. Ang korona iyon na magtiis ka at magsakripisyo ay sumunod sa akin sa loob ng 5 taon. Nagtiis ako, nagsakripisyo. Sinubukan kong maging perpektong manugang sa kanyang paningin. Inalis ko ang aking promising na trabaho sa isang malaking kumpanya ng audit, isang trabaho na may tunay na pagkakataon para sulong, upang maging bookkeeper sa isang maliit na kumpanya, malapit sa bahay para makaroon ng mas maraming oras para sa pamilya. Natututo akong magluto ng kanyang paboritong mangga putahe. Binibili ko ang mahal na herbal na tsaan na gusto niyang inumin. Naalala ko ang birthday ng bawat isa mula sa pinakabatang bayaw ko hanggang sa ilang malalayong kamag-anak. Ngunit dududa ako kung may nag-aalala sa aking birthday sa loob ng bahay na iyon. Ginawa ko ang lahat na ito na umaasang makakuha ng kaunting pakilala, kaunting tunay na init ng pamilya. Ngunit ang natanggap ko lamang ay kawalan ng interes at lalong kahihinatnan ng mga kahilingan. Lumipas ang aking buhay sa ganitong estado ng tahimik na pagdurusa hanggang sa isang mapanganib na Sabado ng hapon. Hiniling ni Elena na linisin ko ang lumang silid ng aking namatay na biyenan. Namatay siya halos 10 taon na ang nakaraan. Ang silid ay nasa dulo ng pasilyo ng pangalawang palapag, nakakulong sa buong taon at natatakpan ng isang makapal na layer ng alikabok na maari kang sumulat ng iyong pangalan doon. Sinabing naksuot lang ako nga maskara, kumuha nga kagamitan sa paglilinis at nagsimulang magtrabaho. Ang silid ay puno nga lumang alaala, bunton ng nga dokumento at nga librong namumutla na sa panahon. Ang amoy nga halumigmig at lumang papel ay bahagyang nakakagambala. Habang pinupunas ko ang isang mahogani na istante ng libro, aksidente kong natumba ang isang bunton ng malumang aklat. Ang makupas na papel ay nakakalat tulad ng patay na paru-paro. Habang yumuyuko ako upang itayo ang maito, ang aking kamay ay nakadikit sa isang itim na ledger na nakatago ng malalim sa likod ng isang set ng malalaking legal na volume. Hindi ito normal na notebook. Ang takip ay matibay ng walang pamagat. Mayroon lamang isang maliit na tansong kandado na kulangin na sa edad. Nagdasal, gumamit ako ng bobby pin upang buksan ang kandado. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkiskis, lumawak ang kandado. Hindi ko nun nalalaman, ngunit sa sandaling bumukas ang kandadong iyon, ang pinto sa isang nakakatakot na sikreto ng pamilyang Reyes ay nagsimulang tumipak-tipak. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang unang pahina. Hindi ito tala-arawan o record ng negosyo. Ang buong ledger ay nakasulat ng kamay sa asul na tinta. Ang sulat ay matibay at mapagpasyang pagsusulat ng lalaki. Ngunit ang manilalaman ay nakpadama ng lamig sa aking huluhot.
Ito ay isang account book na nagdedetalye ng mga transaksyong pampinansyal, hindi sa mga karaniwang terminong accounting kundi sa mga kakaibang code at initial. Halimbawa, Proyekto Kalayaan -5 milyon sa Kasosyo Kale, kontrata ne Bayanihan Construction Materials -6 milyon. Gastos sa operasyon para sa BH. Ang pinakakapansin-pansin sa akin ay ang napakalaking-laki ng mga transaksyong ito. Milyon-milyong piso at lahat ay nakatala bilang cash. Bukod dito, hindi ko kailanman narinig ang makumpanyang tulad ng Kalayaan o Bayanihan sa alinman sa mga ulat ng negosyo ng kumpanya ng pamilyang Reyes. Nilipat ko ang pahina sa pahina, lumalaki ang takot na umaapaw sa akin. Ang ledger ay nagtalaga ng mga transaksyon mula sa humigit kumulang 7 hanggang 10 taon na ang nakaraan. Ang eksaktong panahon ng ang negosyo ne konstruksyon nege pamilya ay nakakaranas nege pinakamabilis na paglago. At ang sulat kamay, kilala ko ang pamilyar na pagsusulat na iyon, kay Daniel ito. Bakit kailangang mag-record ng mga transaksyon ng kumpanya ng ganon kalihim at ganon kachoding ang aking asawa? Sino ang mga kasosyong Kale at BH? At bakit ginagalaw ang napakaraming pera sa cash? Libu-libong tanong ang nagumapaw sa aking isip. Mabilis na ibinulsa ko ang ledger sa aking apron. Ang aking puso ay malakas na tumitibok, na kunwari na walang nangyari, at ipinagpatuloy ang paglilinis ng silid hanggang sa takip silim. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naghintay ako hanggang sa matinding pagtulog ni Daniel bago lumabas sa sala kasama ang ledger. Sa ilalim ngang maputlang dilaw na liwanag, nagsimula akong i-cross-reference ang impormasyon sa libro sa nalalaman ko tungkol sa mga pananalaping ang kumpanya. Bilang isang taong may profesional na background sa accounting at auditing, agad kong nakita ang mga hindi pagkakatugma. Ang mga numero sa ledger na ito ay hindi nagtutugma sa alinman sa tax return o financial statement na nakita ko. Ito ay isang napakalaking hindi nayulat na daloy nga pera. Ito ay maruming pera. Naupo ako nang nakatutok sa malawak na sala, hawak ang malamig na aklat na katad. Aksidente kong napadpad sa isang labirinto, isang sikreto na hindi ko dapat malaman, ngunit huli na. Ang aking pagkamausisa at ang instinto ang isang auditor ay hindi ko maaring payagan na tumigil. Alam ko na kailangan kong hanapin ang katotohanan, gaano man ito kakakilakilig. Ngunit hindi ko mahulaan na ang paghahanap na ito nga katotohanan ay susunugin ang nagpapatay o jalit na aking biyenan at itutulak ako sa bingit ng kamatayan sa ilalim ng malalim na madilim na balon. Anong nakakatakot na sikreto ang hawak ng ledger na iyon? At paano ito naging aking tiket sa impyerno? Nang buong gabing iyon, wala akong natanggap na kahit isang sandali ng tulog. Ang itim na katad na ledger ay tahimik na nakahiga sa aking drawer ng nightstand, ngunit pakiramdam ko ay naglalabas ito ng malamig na aura, isang hindi nakikitang bigat na nagpipindot sa aking dibdib, nagpapahirap sa pahinga. Nahiga ako katabi ni Daniel, nakikinig sa kanyang regular na pahinga. Ang lalaking natutulog akong katabi sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon, tinitiknan ang kanyang pamilyar na mukha sa dilim, naramdaman ko ang isang nakakatakot na pagkakaiba. Ang sulat kamay sa ledger na iyon ay kanya, walang alinlangan, kaya sino talaga siya? Ang malambot at medyo mahinang asawa na kilala ko, o isang lalaking nag-orkestra ng 10 milyon-milyong piso sa labag sa batas na daloy ng cash. Nahiga akong ganun, ang aking isip ay isang magulang na web ngang walang kasagutang mga tanong. Alam ko na hindi ako maaring kumilos nang walang pag-isip. Ang pagharapin siya gamit ang ledger ay magiging isang nakamamatay na pagkakamali. Sa katalinuhan at katapatan ni Elena, madali nilang baluktot ang katotohanan. Gagawin akong mula sa natuklasan ng sikreto patungong tagapanira ng pamilya, isang paranoid na asawang sinusubukang wasakin ang pamilya. Hindi ko maring hayang mangyari iyon. Kailangan kong imbestigahan ng mag-isa, mangalap ng sapat na patunay, at malaman kung ano talaga ang kinakaharap ko. Bilang isang dating auditor, naunawaan ko ang kritikal na kahalagahan ng ebidensya.
Bandang 3:00 ng umaga, tiyak na si Daniel ay nasa malalim na pagtulog. Dahan-dahan akong bumangon sa kama. Ang aking puso ay malakas na tumitibok kaya natatakot ako na marinig niya ito. Marahang binuksan ko ang drawer at kinuha ang ledger. Sa maputlang ningas nightlight, ginamit ko ang aking telepono upang maingat na kunan ng litrato ang bawat pahina. Nanginginig ang aking kamay. Sa bawat pag-click ng shutter, pinigilan ko ang aking hininga at lumingon sa kama. Natatakot na ang pinakamaliit na tunog ay magigising sa kanya. Mahigit 100 pahina, nakuha ko ang bawat linya mula sa mga numero at koda hanggang sa mga kupas na batik ng tinta. Pagkatapos matapos, maingat na sinuri ko ang malitrato upang matiyak na malinaw ang lahat. Pagkatapos ay maingat na ibinalik ko ang ledger sa orihinal nitong hiding place sa silid ng kanyang ama, pinunasan ang anumang fingerprint na maaring naiwan ko. Kailangan kong maging hindi nakikita, kumilos na parang walang nangyari, na parang hindi ako nakapasok sa silid na iyon. Pabalik sa kama, nagama ako sa ilalim nga kumot, ngunit ang aking katawan ay malamig pa rin na parang yelo. Nagtataglay na ako ngayon ng kopya ng sikreto, isang mapanganib na kopya, at alam ko na mula ngayong gabi ang aking buhay ay nag-ikot sa ibang landas, 100 puno ng mabitag at panlilinlang. Kinabukasan, gumising akong maaga gaya ng dati. Bumaba ako sa kusina upang maghanda ng almusal, ang parehong pamilyar na pagkain na hinihingi ni Elena. Ngunit hindi na ako ang nagsusumisidang nakakalinlang na Marianang kahapon. Nagmasid ako, nakikinig sa bawat maliliit na detalye. Nang umupo ang pamilya upang kumain, si Nadia kong magpakita ng pagod na ekspresyon. Agad na nagsalita si Elena, ang kanyang boses ay may naom pa rin nunit puno NG autoridad. Maria, hindi ka maganda ang hitsura, hindi ka nakatulog. Tumingin ako pataas at pinilit ang isang ngiti. Wala naman iyon, Elena, nagpapalit-palit ang panahon. Nahirapan lang akong matulog, sinulyapan ko ang aking asawa. Wala siyang sinabi. Nakatuon lamang sa kanyang pagkain, ngunit nakita ko ang kanyang tinidor na huminto sa sa loob ng 1 segundo. 1 segundo lamang, ngunit sapat na para malaman ko na may masamang konsyensya siya. Nagpasya akong magsagawang aking unang pagsubok, maglagayng maliit na pine at tingnan kung paano sila magreaksyon. Nakunwari akong nag-scroll sa aking telepono at sinabi ng walang pagpapahalaga, "Ay nako, balita nga pala, may isa namang kumpanya ng real estate ang expose dahil gumagamit ng mga dummy corporation para sa money laundering. Sobrang sama naman nila." Sa sandaling natapos akong magsalita, ang kapaligiran sa hapagkainan ay halatang natense. Nakita ko ang piraso ng itlog sa tinidor ni Elena na nahulog pabalik sa kanyang mangkok. Mabilis siyang umubo ng ilang beses upang takpan ang kanyang pagkabalisa at agad na binago ang paksa. "Kumain na kayo lahat. Lumalamig na ang pagkain. Maria, subukan mo ang longganisa ngayon. Parang medyo hilaw." Sinadaya niyang ibalik ang pag-usap sa kusina, isang pamilyar na taktika upang ibalik ang kanyang autoridad at putulin ang mga paksa na ayaw niyang talakayin. Ngunit ang reaksyon ni Daniel ang tunay na premyo. Nabilaukan siya sa tubig, umubo ng matindi. Pagkatapos humupa, tumingin siya sa akin at nag-angkon. "Ganitong kaka, nakbabasa ka na kanyang bakay. Sensationalist na nonsense iyon. Nakakasirang gana." Ang tono niya ay hindi karaniwang mainit. Malinaw na ang aking inosenteng komento ay tumama sa isang nerbio. Natakot sila. Sobrang takot. Natatapos ang almusal sa isang tense na katahimikan. Alam ko na nasa tamang landas ako. Hindi lamang sila may sikreto. Sila ay namumuhay sa takot na ito ay mabubunyag. Pagkaalis ni Daniel para sa trabaho, hindi ako agad nagpunta sa aking opisina. Sinabi kay Elena na kailangan kong mag-alaga na mga personal na gawain. Nakmanaho ako sa isang maliit na kapahan kung saan maaari akong mag-isa. Binuksan ko ang aking telepono at sinuri ang mga larawan mula gabi. Ngayon, sa oras at malinaw na isip, nagsimula akong suriin ang mga ito tulad ng isang case file. I-type ko ang mapangalan ng kumpanya, Kalayaan at Bayanihan, sa isang search engine.
Ang maresulta ay eksaktong kagaya ng inaasahan ko. Walang impormasyon, walang website, walang business registration, ni isang bakas online, mga pangalan lamang iyon, mga dumi corporation na itinayo para sa mga madilim na transaksyon. Patuloy akong nag-imbestiga, nakatutok sa mga inisyal na KL at BH. Pinagpaguran ko ang aking isip, sinusubukang alalahanin kung nabanggit na ni Daniel ang mapangalang makakayon. Binuksan ko ang kanyang lumang work schedule sa shared Google Calendar namin. Ni cross-reference ko ang mga petsa. Sa isang Miyerkules 3 taon na ang nakaraan, nagtala ang ledger ng paglipat ng 2 milyong cash para kay Kyle. Ang entry ni Daniel sa kalendaryo para sa araw na yon ay nagsasabing business trip sa Cebu, project scouting. Humagalpak akong mapait na tawa. Isang business trip na nakakahalaga ng 10 milyon sa cash. Anong katawa-tawang koinsidensiyang iyon? Ang mapag-alala tungkol sa katapatan ng aking asawa na matagal ko nang pinigilan ay biglang bumalik ng may higit na lakas. Ngunit alam ko na ito ay hindi ang oras para pag-isipan iyon. Ang problema sa kamay ay mas malaki pa kaysa sa isang gawing ditapat. Habang nalulunod ako sa pag-isip, nagring ang aking telpono. Si Elena ito. Maria, saan ka na natagal? Halos tanghali na at hindi ka pa umuwi para gumawa ng tanghalian. Ang kanyang boses ay pareho. Kinokontrol ang bawat minuto nga aking araw. Opo, papaalis na po ako ngayon. Sumagot ako ng mabilis. Isinasara ang aking laptop at binabato ang aking mga gamit. Naunawaan ko na mula sa araw na iyon, hindi lamang ako namumuhay sa ilalim ng kanyang kontrol, kundi sa ilalim ng kanyang surveillance. Pinaghihinalaan niya ako. Ang bahay na iyon ay naging isang gintong kulungan at ako ang ibong binabantayan sa bawat sandali. Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa bahay ay lalo pang naging kakaiba. Hindi na nanlektura si Elena sa akin sa hapunan. Sa halip, tinitignan lang niya ako ng may maingat at maalam na tingin na parang sinusubukang hanapin ang isang bagay na hindi karaniwan sa aking ekspresyon. Parang stress ka sa trabaho ngayon, no? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mapagdaya ang tamis, parang tahimik ka at nalulunod sa pag-iisip. Ngumiti lamang ako. Wala naman iyon, Elena, ang karaniwang dali-dali sa katapusan ng taon. Ang ugali ni Daniel ay kakaiba rin. Hindi na siya yumugo sa kanyang telepono pagkatapos ng hapunan. Naupo siya sa sala na nanonood ng TV kasama ako. Paminsan-minsang nagtatanong ng walang kabuluhang matanong. May interesting bang nangyari sa trabaho ngayon? May nakita kang mga lumang kaibigan kamakailan? Nag-imbestiga siya. Sinusubukang malaman kung nakipag-ugnayan ako sa sinuman, kung nakarinig ako ng anuman mula sa labas. Pakiramdam ko ay artista ako sa isang komplikadong dula na kailangan kong timbangin ang bawat salita, bawat kilos, bawat tingin. Pagod na ako, ngunit alam ko na hindi ako maaring gumawa ng isang pagkakamali, isang maliit na pagkakamali at malalaman nila. At pagkatapos ay hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa aking computer sa silid, nakukunwaring nagtatatapos ang ulat sa trabaho, ngunit talagang sinusubukang alamin pa ang mas maraming code sa ledger. Sinusubukan kong hanapin ang koneksyon sa pagitan ng transaksyon nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Daniel, hawak ang isang baso ng mainit na gatas. Agad na nagulat ako. Pinindot ang isang kombinasyon ng key upang baguhin ang aking screen sa isang pamilyar na Excel spreadsheet. Ang aking puso ay malapit nang lumundag sa aking dibdib. Bakit gising ka pa? Tanong niya. Lumapit at inilagay ang baso sa aking desk. Uminom ka nito para magpainit at matulog ka na. Sinubukan kong pigilan ang aking boses mula sa pag-angkla. Tinitignan ko lang ng muli ang ilang bilang para sa ulat bukas. Tumayo siya sa likod ko, tinitignan ang screen ng computer. Ang kanyang nga mata ay nanatili ron sa loob ng ilang segundo. Pinigilan ko ang aking hininga, natatakot na mapansin niya ang isang bagay. Napakahirap naman sa ulo, sabi niya, ang kanyang boses ay nakukunwaring walang malasakit. Siga, matulog ka na,
huwag mong pagalingin ang sarili mo. Dun ay lumiko siya at bumalik sa kama. Naupo akong nakatutok, nahihintay hanggang marinig ko ang kanyang regular na pahinga bago ako huminga ngang maluwag. Sobrang kalapit iyon. Tiningnan ko ang baso ng mainit na gatas. Umusok pa rin, ngunit ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na lamig sa aking kaibuturan. Ang alalahanin na ito ay tunay o isa lamang itong gawa upang mapahimahimbing ako sa maling pakiramdam ng kaligtasan. Ang hindi nakikitang lambat sa paligid ko ay tila lumalapit at lumalapit. Sa mga susunod na araw, ang surveillance mula sa aking biyenan at ang pag-iimbestiga ng aking asawa ay naging mas halatang halata. Pumasok si Elena sa aking silid ng walang katok na kukunwaring naghahanap ng isang bagay. Si Daniel ay nagliliwaliw sa malapit tuwing nasa telepono o computer ako na kukunwaring tinitignan kung ano ang aking ginagawa. Ang bahay na ito ay tunay na naging kulungan. Naramdaman ko na sumasakal, stressed hanggang sa puntong ang pakasira. Alam ko na hindi ko ito maaring hayaang magpatuloy magpakailanman. Kailangan kong hanapin ang isang mapagpasyang piraso ng ebidensya, isang bagay na sapat na malakas upang maekspose ang lahat bago sila makakilos laban sa akin. Nagpasya akong tumuon sa huling code, ang isa na pinakamadalas na lumabas at may pinakamalaking halaga ng pera, behe. Mayroon akong kutob na ito ang pinakamahalagang link sa buong kadena. Hanapin ko sa aking memorya ang bawat kwento na nabanggit kailanman ni Daniel o ni Elena. Beha, anong pangalan ang maaring tumukma sa may inisyal na iyon? Isang gabi, habang tinutulungan si Elena na pag-ayos-ayusin ang malumang album ng pamilya, nakatuklas ako ng isang itim at puting larawan ng aking biyenan at ng ibang lalaki. Mukhang napakalapit nila, nakayakap sa isa't isa, ngumingiti ng mainit. Sino ito, Elena? Tanong ko, nagkukunwaring curious. Tumingin si Elena sa litrato, isang kurap ng kalungkutan ang lumipas sa kanyang mukha. Si Bernardo Hilario iyon, siya ang pinakamatalik na kaibigan ng iyong biyenan noong araw, parang magkapatid sila. Na walang namatay siya ng maaga bago pa man talaga tumaas ang kumpanya. Bernardo Hilario, BH. Isang kuryenteng tunok ang dumaan sa akin. Pinananatili ko ang aking ekspresyon na kalmado at nagtanong, ay ganon. Mukhang mabuting tao siya. Ano ang naging sanhing kanyang kamatayan? Aksidente sa kalsada, sabi niya. Isang nakakalungkot, mapanganib na aksidente. Bumuntong hininga siya at itinago ang larawan. Nang gabing iyon, imposible ang pagtulog. Si Bernardo Hilario, ang namatay na pinakamatalik na kaibigan ng aking biyenan. Bakit ang mga madilim na transaksyong ito ay nakakonekta sa isang patay na tao? May isang bagay na lubhang mali dito. Binuksan ko ang aking laptop at i-type ang Bernardo Hilario at Reyes sa search engine. Ilang resulta ang lumabas, ngunit wala sa kanila ay nabanggit ang isang aksidente sa kalsada. Sa halip, isang lumang artikulo ngang pahayagan mula 10 taon na ang nakaraan ang nakpalugmok sa akin. Ang headline ay malinaw. Huliran si Bernardo ang Toro Hilario ng BI para sa mga krimen ng sindikata. Sa ibaba nito ay isang larawan ng lalaking mula sa album, ngunit walang mabuting ngiti. Isang malamig at matibay na mukha ang tumingin sa kamera habang siya ay inaakay palayo sa mga posas. Binasa ko ang artikulo ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay isang martiyong palo sa aking ulo. Si Bernardo Hilario ay hindi namatay sa aksidente sa kalsada. Siya ay isang kilalang kriminal, ang pinunong isang sindikata na sangkot sa proteksyon, loan sharking, at iba pang ilegal na aktibidad. Siya ay naaresto at nasentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang buong kwentong sinabi sa akin ni Elena ay isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang itinayo upang takpan ang isang nakakatakot na koneksyon, ang Reyes and Sons Construction, ang imperyo na ipinagmamalaki ni Elena na itinayo niya ng sarili, ay konektado sa isang organisadong krimen na sindikata. Ang milyon-milyong piso sa ledger na iyon ay hindi lamang para sa tax evasion, ito ay money laundering.
Naupo akong nakatitig sa screen, isang alon ng pagkasuklam at takot ang pumawas sa akin. Anong uring ang pamilya ang pinasukan ko? Anong uring nga halimaw ang naaninaw ko sa loob ng 5 taon? Habang isasara ko na ang aking laptop, biglang narinig ko ang tunog ng napakahinahon ng gayapa sa pasilyo. Tumigilang mga ito mismo sa labas enehe aking pintuan enehe silid. Tumigilang aking puso. Mabilis na isinara ko ang screen, nagmamadaling sumandal sa kama at hinila ang mga kumot na kukunwaring matimtimang natutulog. Dahan-dahan na bumukas ang pintuan ng walang anumang tunog. Isang anino ang dumausdos sa silid at tumayo sa tabing aking kama sa mahabang panahon. Hindi ako nangahas na huminga, naramdamang isang malamig na tingin ang nakatuon sa akin. Pagkatapos ay narinig ko ang isang mahinaon na kumakaluskos na tunog. Ang tao ay nakahanap sa aking bag. Sandaling-sandali, ang anino ay dumausdos palabas ng katahimikan tulad ng pagpasok nito. Isinara ang pintuan sa likod nito. Natulala akong nakahiga. Binasa ng malamig na pawis. Hindi hanggang nasisiguro kong matagal nang nawala ang nanghimasok bago ako nanginig na umupo at binuksan ang maliit na nightlight. Mabilis na sinuri ko ang aking bag. Lahat ay nandun pa rin. Ang aking wallet, ang aking telepono. Walang nawala. Ngunit alam ko na hindi sila naroon upang magnakaw. Sila ay naroon upang maghanap. Maghanap ng isang itim na katat na ledger. At marahil ay naghahanap din sila ang paraan upang permanenteng patahimikin ako. Ang madilim na figura na tahimik na umalis sa aking silid ay kinuha kasama nito ang lahat ng aking pagtulog at ang kaunting kapayapaan ng isipan na natitira pa sa akin. Naupo akong nakabalot sa kama, ang aking katawan ay nanginginig, hindi mula sa lamig, kundi mula sa isang mahawak na takot na lumalapit sa akin. Nagsimula na silang kumilos, hindi na sila nag-imbestiga, aktibo na silang naghahanap. Alam nila na may isang bagay na nagbabanta sa kanila, at gagawin nila ang lahat upang isara ang tulo. Kahit na ang tulo na iyon ay ako, hindi ako maaring manatili sa bahay na ito ngang isa pang gabi. Bawat sulok, bawat maliit na ingay ay nagpapagulat sa akin. Pakiramdam ko ay nakatira ako sa isang kawan ng malobo at naghihintay lamang sila sa tamang sandali upang dumapo. Ngunit saan ako pupunta? Sa bahay ng aking nanay. Ayaw ko siyang isangkot sa bagay na ito. Matanda na siya. Hindi maganda ang kanyang kalusugan. Hindi ko siya maaring hayaang mag-alala o harapin ang paghihiganti ng taong ito. Kailangan kong isang ligtas na lugar. Isang lugar na hindi nila maisip na tingnan, isang lugar kung saan mahinahon akong muling magsusuri at maghahanda para sa isang counterattack. Agad na naisip ko si Chloe de los Santos, ang aking pinakamatalik at nag-isang kaibigan mula sa kolehiyo. Si Chloe ay isang matalim at brilyanteng abogado, at higit sa lahat, siya ay isang taong mapagkakatiwalaan ko ng buong buhay ko. Kinabukasan, nagdahilan akong may biglaang 2 araw na business trip para sa trabaho na kailangan kong umalis agad. Tiningnan ni Elena ng may malalim na hinala. Anong klase na business trip ang bigla-bigla? Bakit hindi ko nabanggit ni Daniel iyon? Pinanatili ko ang aking muka na walang emosyon para ito sa aming departamento ng accounting. Wala itong kinalaman sa sales team ni Daniel. Ang aming director ay itinalaga ito kagabi lamang. Halos hindi pa ako nakahanda. Sinadaya kong magsinungaling. Alam na hindi sila makakaroon ng oras upang i-verify ito. Tinitignan pa rin niya ako ng may suspetsya, ngunit walang dahilan upang pigilan ako. Sige na, humayo ka na. Tapusin mo iyan at bumalik. Huwag kang maglibot-libot. Bumubulong na akong uwat mabilis na nagimpaking maliit na maleta na may ilang pagbabagong damit at mga kinakailangan. Hindi ako nangahas na dalhin ang tunay na ledger. Itinago ko na ito sa pinakaligtas na lugar na alam ko, isang lugar na ako lamang ang makakahanap. Dinala ko lamang ang aking telepono na naglalaman ng lahat ng nakalarawang ebidensya. Sinalin ko agad sa taxi papunta sa law firm ni Chloe.
Sa sandaling nakita niya ang aking pagod na mukha at ang dark circle sa ilalim ng aking mga mata, hinila niya ako sa kanyang pribadong opisina at kinandado ang pintuan. Diyos ko, Maria, ano ang nangyari sa iyo? Mukha kang nakakita ng multo. Hindi ko na mapigilan. Niyakap ko siya at sumabog sa iyak. Lahat ng luha ng pagkabigo at takot na matagal ko nang pinigilan ay nagbuhos palabas. Iniyakap lamang niya ako. Kinuskos ang aking likod. Naghihintay na kalamahan ako. Nang tigilan ko na ang pag-iyak, inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang lahat ng larawan ng ledger. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang pahanap ng aklat, ang kakaibang ugali ng aking mabiyenan, ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa kriminal na si Bernardo Hilario at ang nanghimasok sa aking silid nung nakarang gabi. Habang nakikinig si Chloe, ang kanyang ekspresyon ay lalong naging seryoso. Nang matapos ako, umupo siya sa katahimikan sa mahabang sandali, ang kanyang noo ay kunot sa konsentrasyon. Maria, sabi niya sa wakas, ikinasal ka sa isang kriminal na pamilya, hindi isang normal. Hindi na ito isang isyung ng tahanan. Money laundering, koneksyon sa organisadong krimen, ito ay napakaseryosong makrimen. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mata ay puno ng alalahanin. Ang pag-alis sa bahay na iyon ang pinakamatalinong bagay na nagawa mo. Lubos kang hindi maaring bumalik doon. Maaari kang manatili sa aking lugar. Ito ay ganapin na ligitas. Tumanggo ako. Naramdamang alon ng kaluwagan sa pagkakaroon ng isang kaibigan sa aking tabi. Kaya ano ang gagawin natin, Chloe? Nalilito na ako. Huwag kang mag-alala, sabi ni Chloe. Hawak ang aking kamay. Una sa lahat, kailangan nating i-verify ang lahat. Magpapatakbo ako ng isang kumpletong background check sa Reyes Company sa mga dummy corporation na iyon at sa koneksyon kay Bernardo Hilario. Kailangan natin ng matibay na legal na ebidensya, hindi lamang malarawan ng ledger na may hindi kilalang pinagmulan. Pangalawa, nagpatuloy siya, kailangan kang maging sobrang maingat. Kung sila ay mga haspang pumasok sa iyong silid, walang may huhula kung ano pa ang gagawin nila. Mula ngayon, limitahan ang iyong oras sa labas at mag-ingat sa lahat ng iyong komunikasyon. Ginugol namin ang natitirang hapon sa pagmamapa ng isang detalyadong plano sa pamamagitan ng kanyang matalim na legal na isip. Inilabas ni Chloe ang masusunod na hakbang. Sinabi niya na sa paunang ebidensyang ito, maaari kaming pumunta sa pulis, ngunit iyon ay magiging napakamapanganib para sa akin. Ang investigasyon ay abutin ng oras at sa panahong iyon, malamang na susubukan nilang alisin ang tanging saksi, ako. Ang pinakamainam na diskarte, ayon sa kanya, ay mangalap ng mas hindi mapipintasan na ebidensya. Ebidensya na maaring pabagsakin sila sa isang suntok. Ngunit paano ako makakakolekta ng mas maraming ebidensya kung hindi ako makakabalik doon? Tanong ko nang may pag-aalalang. Ngumiti si Chloe, may kumpiyansa na kinang sa kanyang mamata. Mayroon akong paraan. Naalala mo ba ang isang ugali ni Daniel na hindi niya kailanman may layo sa sarili niya? Kunot ang noo ko, nag-isip. Mahilig siyang maghambog, lalo na kapag nakainom na. Eksakto. Nakliwanag ang makamata ni Chloe. Magtatayo-tayo na isang bitak, isang handaan kung saan maari siyang uminom ng busok at ipagmalaki ang kanyang managawa, ganap na hindi alam na ang bawat salita niya ay nire-record, nailagay ng plano. Hihiling si Chloe sa isang lumang kaibigan, isang matagumpay na negosyante na laging hinahangaan ni Daniel, na mag-host ng isang business dinner sa isang high-end na restaurant na may pribadong VIP room. Si Daniel ay tiyak na hindi tatangging mag-networking at magpakita sa mga mayayaman at sa handaang iyon, magtatanim kami ng miniature recording device. Kapag nalasing na siya at nagsimulang magsalita, makukuha namin ang kumpisal na kailangan namin. Ang plano ay parang isang bagay mula sa isang pelikula, ngunit sa sitwasyong ito, wala kaming ibang pagpipilian. Sa loob ng ilang araw, nanatili ako sa apartment ni Chloe. Halos hindi lumalabas. Samantala, inilabas ni Chloe ang plano. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang kaibigan na negosyante na sumang-ayon na tumulong pagkatapos marinig ang kwento. Lahat ay nagpapatuloy ayon sa plano.
Tumawag ako sa bahay, na kukunwaring nasa business trip pa rin. Pinapanatiling normal ang aking tono upang maiwasan ang hinala, mukhang naniniwala sa akin si Daniel. Nagpaalala pa siya sa akin na bumili ng regalo para sa kanyang ina. Ang pakikinig sa kanyang mapanlinlang na matamis na boses sa telepono ay nagpapakasuklam sa akin. Wala siyang ideya na sa loob ng ilang araw, ang kanyang sariling kapaluan at paghahambog ang magiging bagay na maghuhukay ng libingan para sa buong pamilya niya. Gayunpaman, may isang bagay na hindi inaasahan ni Chloe o ako. Sa gabing handaan, isang hindi inaasahang bisita ang lumabas. Isang tao na wala sa script. At ang pagpapakita ng taong ito ay halos sumira sa lahat, ngunit sa paggawa nito ay nagbunyag ng isang katotohanan na mas nakakatakot pa kaysa sa money laundering. Isang katotohanang direktang may kaugnayan sa kamatayan ng aking biyenan at sa dahilan kung bakit si Elena ay naging napakamalupit at walang awa. Hindi lamang isang krimen ang kanilang itinatago, nagtatago sila ng mga layar ng mga ito. Ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa koneksyon sa pagitan ng pamilya ng aking asawa at ng kriminal na si Bernardo Hilario ay parang isang bangungot na hindi ko kayang gisingan. Sinubukan kong panataguhin ang aking sarili na marahil ay koinsidensiyang lahat iyon, na marahil ay nagsisinungaling si Elena upang takpan ang isang bagay na hindi gaanong malubha. Ngunit ang aking intuition, ang malamig na lohika ng mga numero sa ledger, lahat na ito ay nagsasabi sa akin na nasa bingit na akong isang nakakatakot na natuklasan. Ang takot ay sumaot sa bawat selula, ginigising ako sa kalagitnaan ng gabi, ang aking likod ay basa ng pawis. Natakot ako hindi lamang para sa aking sarili kung nangahas silang makipagtulungan sa mga kriminal upang mag-orkestra ng ganoong sistematikong panlilinlang, walang hindi nila gagawin upang patahimikin ako. Alam ko na hindi ako maaring mabuhay sa takot at katahimikan magpakailanman. Kailangan kong gumawa ang isang bagay. Kailangan kong harapin sila upang mahanap ang makasagutan. Kahit na ang mga kasagutang iyon ay ganap na magsasalira ng aking kasal at maglalagay sa akin sa malubhang panganib, nagpasya akong hindi mahintay ang handaang inihahanda ni Chloe. Kailangan kong kumilos ngayon habang sila ay hindi pa nakaabang. Kailangan ng isang pag-usap, isang direktang kinakaharap kasama ang taong gumagalaw sa lahat ng mga pisi, ang aking biyenan. Pumili akong isang Huwebes ng hapon kapag alam ko na si Daniel at ang kanyang kapatid ay nasa trabaho. Nag-iwan lamang kina Elena at ako sa bahay. Nais kong isang pag-usap ng walang madayuhan, ng walang pakikialam ng aking mahinalubang asawa. Nais kong harapin siya, babay sa babay. Pinili ko ang lokasyon, ang backyard garden. May isang lumang batong bangko sa ilalim ng isang bugain Villa Trellis, isang lugar na tahimik at malayo. Higit sa lahat, ito ay malapit sa pabayaang balon. Ang madilim na bibig nito tulad ng isang mata na patuloy na nakatingin sa bahay. Hindi ko alam kung bakit pinili ko ang ganoong lugar. Marahil ay subconsciously na naramdaman ko ang isang uri ng masamang panggitain. Nagluto akong isang palayok ng chamomile tea, ang paboritong pampalasa niya, at dinala ito sa hardin. Si Elena ay nakaupo ron hawak ang isang magazine, ngunit ang kanyang mamata ay nakatingin sa malayo. Nang makita ako, bahagyang nagulat siya, ngunit pinanatili ang kanyang kalmado. Parang marami kang libreng oras. Bakit hindi ka nag-isip ng hapunan sa halip na inumin ang tsaa? Ang parehong pamilyar na mapangutos na tono. Inilagay ko ang teapot sa mesa at nagbuhos ng 2 tasa. Elena, mayroon akong gustong itanong sa iyo. Diretso na akong pumasok. Ang aking boses ay hindi na nagsusumisid, kundi may kakaibang bagong katatagan. Kunot ang nunia. Ibinaba ang magazine. Ano ba yung pinagsasabi mo at bakit ganyan ang hitsura mo? Hindi agad sumagot. Kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ang larawan ng artikulo ng pahayagan tungkol sa pagkaaresto ni Bernardo Hilario. Inilagay ito sa mesa at inilipat ito palapit sa kanya. Kilala mo ba ang taong ito? Sa sandaling nakita niya ang larawan, malinaw na nakita ko ang isang flash ng panik sa kanyang mata. Nawala ito sa isang kisap mata, ngunit nakita ko ito. Kumukurap siya ng ilang beses at nagtanghal ng sapilitang tawa.
Sino ito? Familiar ang hitsura. Marahil ay isang artista sa pahayagan. Bakit ka interesado sa ganoong bagay? Tinatanggihan niya ito. Alam ko, nagagawin niya. Patuloy akong nagsalita ng mahinahon. Si Bernardo Hilario ito, ang lumang kaibigan ni tatay. Sinabi mo sa akin na namatay siya sa aksidente sa kalsada, ngunit sinasabi nga artikulong ito na siya ay naaresto bilang isang pinunong sindikata at naglilingkod ng habambuhay na pagkakakulong. Maaari mo bang ipaliwanag iyon sa akin? Sa pagkakataong ito, ang ngiti ay nawala sa kanyang malabi. Tiningnan niya ako. Ang kanyang tingin ay hindi na nakukunwaring mabait, kundi naging malamig at matalim tulad ng isang kutsilyo. Saan mo nakuha ito? Sino ang nagsabi sa iyong nga bagay na ito? Sibilin niya. Hindi iyon mahalaga, Elena. Ang mahalaga ay bakit ka nagsinungaling sa akin. Bakit ang kumpanya na ating pamilya ay may milyon-milyong transaksyon sa cash kasama ang isang kriminal tulad niya. Ang huling maskara ay nahulog na. Si Elena ay hindi na nakukunwari. Biglang tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mata ay nagningas. Ikaw, nangahas kang imbestigahan ako. Sino ka para makialam sa mga gawain ng pamilyang ito? Sigaw niya, itinuturo ang daliri sa aking mukha. O, nagsinungaling ako. Kaya ano, manugang ka lamang. Wala kang karapatang magtanong. Ang kumpanyang ito, ang impryong ito, itinayo ko ng sarili ko. Sa kung kanino ako nakikipagnegosyo ay karapatan ko. Wala kang lugar na humusga. Ang mapanganib na mga salita ay bumuhos mula sa kanyang bibig, isang ganap na kontradiksyon sa imahe ng perpektong biyenan na kanyang pinag-aralan. Tumayo rin ako, hindi na natakot. Ako ang asawa ni Daniel, isang miyembro ng pamilyang ito. May karapatan akong malaman ang katotohanan. May karapatan akong malaman kung ang pamilyang tinitirhan ko ay malinis. Ginagawa mong kasabwat ang iyong anak, ang buong pamilyang ito, sa iyong mani-ay legal na aktibidad. Kasabwat, tumatawa siya, isang mabangis at maniakal na tunog. Napaka-naive mo, anak. Sa tingin mo ba ay hindi alam ni Daniel? Sa tingin mo ba ay ilang banal na santo siya? Nalalaman niya ang lahat. Sa katunayan, siya ang nagsagawa ng mga transaksyon. Hindi ba ang kanyang sulat kamay ang nasa itim na ledger? Ang kanyang mga salita ay isang martiyong palo sa aking ulo. Si Daniel, alam niya, siya ang gumagawa nito. Kaya ang lahat ng mga salita ng pagmamahal, lahat ng mga yapos, lahat iyon ay mga kasinungalingan. Linlang niya ako, ginawang tanga ako sa loob ng 5 taon. Lumuhas sa aking mamata, ngunit pinipigilan ko ang mga ito. Hindi ako maaring mahina ngayon. Bakit? Bakit ninyo ito gagawin? Bakit ako isasangkot sa ito? Sumigaw ako. Dahil tanga ka, hagig niya. Humakbang palapit, ang kanyang mata ay pula. Dahil malinis ang iyong record, mapagkakatiwala ang trabaho. Perpekto kang takip. Isang manugang na auditor, sino ang maginala sa mga libro ng kumpanya. Ngunit nabigo mo ako, naging masyadong mapag-usisa, natuto ka ng bagay na hindi mo dapat malaman. Patuloy siyang sumusulong at instingtibo akong umurong. Sa likod ko ay ang bibig ng balon. Ano ang gagawin mo? Pupunta ka ba sa pulis? Tanong niya, ang kanyang boses ay punong pagbabanta. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat. Lahat ng aking paghihirap, ang kinabukasan ng aking mga anak, hindi ko hahayaang sirain ng isang tulad mo ang lahat ng ito. Elena, luko-luko ka na. Nagulat ako, sinubukang lumayo at tumakbo, ngunit huli na. Biglang lumundag siya, hinawakan ang aking mga balikat ng may desperadong lakas ng isang babaeng naharang sa sulok. Sinubukan kong mapalaya ang sarili, ngunit ang kanyang hawak ay hindi natural na malakas. Pakawalan mo ako, sumigaw ako, ngunit hindi siya nagawa. Habang nagtatagisan kami, ang aking paa ay natisod sa isang maluwag na bato. Nawalan akong balansa at naulog pa atras. Nang mawalan ng suporta ang aking likod, para bang sinipsip ng hangin ang aking mabaga.
Magkano lamang ang oras na nakita ko ang malamig at walang kaluluwang tingin ng kanyang nga mata, isang titig na walang kahit isang katiting na pag-aalangan, walang kahit isang mumo ng pagkataw, at pagkatapos ay nahulog ang aking katawan sa dilim. Naramdaman ko ang aking likod na tumatama sa mahalumigmig at malamot na pader ng bato bago sumabog ang nakapipinsalang kirot mula sa likod ng aking ulo at ang lahat ay tahimik na. Hindi ko pa natanggap ang aking sariling sigaw. Ang makapal na kadiliman ay lumunok sa akin ng buo. Kahit sa huling sandaling iyon, hindi ko kapanipaniwala ang taong walang awang itinulak sa akin sa impyerno ay ang parehong taong tinawag ko na ina sa loob ng 5 taon. Isang matalim na kirot sa likod na aking lig ang humila sa akin mula sa malabong fog na pagkawalang malay. Dahan-dahan akong nagbukas ng mamata, ngunit lahat ng makikita ko ay isang makapal at hindi mabagos na kadiliman. Ang hangin ay mahalumigmig at malamig, nagtataglay na amoy ng basang lupa, lumot at pagkabigo na tumama sa aking ilong at nakpadala sa akin ng isang pag-ubog saan ako naroon. Sinubukan kong umupo, ngunit ang buong katawan ko ay masakit, lalo na ang aking kaliwang bukong-bukong. Isang kirot na pumunta ng diretso sa buto ang nag-udyok sa akin na umiyak. Iniabot ko ang kamay ko upang maramdaman ito. Ang aking bukong-bukong ay naluhag at lubhang namamaga. Sinubukan kong tipunin ang aking mahuling alaala bago mawalan ng malay. Ang hardin, ang bougainvillea, ang kinakaharap kasama si Elena at pagkatapos ay ang madilim na bibig ng balon. Nasa ilalim akong balon. Ang aking sariling biyenan ang naktulak sa akin dito upang patahimikin ako. Ang malupit na katotohanan ay tumama sa akin, mas malamig at mas matyankok kaysa sa basang lupa na nahihiga ako. Iniisip niyang patay na ako. Iniwan niya ako dito sa malamig at malalim na butas na dahan-dahang mamamatay sa gutom, uhaw at sa aking mapinsala. Isang pakiramdam ng ganap na kawalan ng pag-asa at takot ang lumamon sa akin. Sumigaw ako. Isang walang pag-asang sigaw sa kawalan, tulungan ninyo ako, may naroon ba? Tulong, ngunit ang tanging tugon ay ang eko ng aking sariling boses na tumatalbog sa mga pader ng bato bago mawala sa katahimikan. Alam ko na walang darating. Sa itaas, si Elena ay marahil ay mahinahon na naghahanda ng hapunan, ginagampanan ang papel ng isang inang nag-alala tungkol sa kanyang manuganding biglang tumakas sa bahay. Walang makahahanap sa akin dito. Mamamatay ako dito. Isang tahimik at hindi makatarungang kamatayan. Ibinaon ko ang aking mukha sa aking matuhod at umiyak. Umiyak ako para sa aking kaawa-awang kapalaran, para sa aking mga magulang sa bahay na naniniwala pa ring ang kanilang anak ay namumuhay ng masayang buhay. Umiyak ako para sa aking sariling kahangalan sa bulag na pagtitiwala sa isang pamilya ng mga mandaraya. Ngunit pagkatapos, sa gitna ng aking mapagiya, ang larawan ng aking nanay, ang masipag na babaeng nag-aral sa akin ng mag-isa ay lumitaw sa aking isipan. Naalala ko ang sinabi niya sa akin bago ako ikasal. Anak, kahit anong mangyari, hindi ka pinahihintulutang sumuko, kailangan kang mabuhay. Mabuhay nang nakatayo ang ulo. Hindi ako maaring mamatay dito. Hindi ko maaring hayaang makuha ngang mamasamang taong iyon ang gusto nila. Hindi ko maaring hayaang ang kanilang mga krimen ay may lubong kasama ko sa balong ito. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong mabuhay upang ilantad ang kanilang tunay na mukha, upang makamit ang hustisya para sa aking sarili. Ang inisip na iyon ay tulad ng isang makapangyarihang agos ng hangin na nagpapasiga ng kumikislap na apoy ng kaligtasan sa loob ko. Pinunasan ko ang aking maluha at kumuha ng malalim na hininga upang kalmahan ang aking sarili. Nagsimula akong suriin ang aking paligid. Sa pamamagitan ng maputlang liwanag na bumabagsak mula sa bukas na dulong balon, mahinayong makita ko na ito ay isang lumang gawa sa ladrilyo na balon, matagal ng pabaya. Ang makapader ay natatakpan ng madulas na berdeng lumot. Ang ilalim ay hindi kasing lalim ng aking pinatakot. Marahil ay 10 hanggang 15 talampakan lamang, ngunit sa isang naluhag na bukong-bukong, imposibleng umahon. Ang ilalim ay tuyong-tuyuan, may layer lang masang putik at bulok na mga dahon. Kinuyom ko ang aking nasaktan na binti.
gumapang sa paligid, umaasang makahanap ng isang bagay na makakatulong sa akin. Ang aking makamay ay nagapuhap sa dilim, humahawa sa mga sirang ladrilyo, matalim na pirasong palayo, at basura na itinatapon ng mga tao doon sa mga nakalipas na taon. Malapit na akong sumuko. Ang kawalan ng pag-asa ay bumabalik. Sumasandal ako sa aking likod laban sa malamig na pader ng bato. Naramdamang ang gutom at kirot ay sinasaklot ang aking katawan. Marahil ang madilim na lugar na ito ay ang aking tadhana pagkatapos ng lahat. Sa tamang sandaling iyon, habang nakakapit ako sa pader, naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Ang maladrilyo kung saan nakakapit ang aking likod ay mukhang bahagyang maluwag. Nakamit, iniabot ko ang kamay at naramdaman ang nga ito. Isang ladrilyo, hindi ito gaanong matibay tulad ng mga iba. Gamit ang lahat ng aking natitirang lakas, sinubukan kong alisin ito. Ang ladrilyo ay mabigat, ngunit pagkatapos ng pagsisikap, sa wakas ay nagawa kong buhatin ito mula sa pader. Isang hampas ng tuyo at stale na hangin ang umalpas mula sa bukas. Iniabot ko ang kamay sa butas. Ito ay walang laman. Tumibok ang aking puso. Patuloy kong binunot ang mga nakapaligid na ladrilyo. Ang maito ay kahangahangang maluwag rin, na parang may isang taong sinadeyang ilagay ang maito sa ganon. Nang natanggal ko na ang 4 o 5 ladrilyo, isang madilim na cavity ang nabunyag, malaki lang para makalusot ako. Ngunit hindi ang cavity mismo ang nagulat sa akin, kundi ang nasa malalim nito. Sa maputlang liwana, nakita ko ang isang parihaba-habang bagay na mukhang isang lumang kahon-kahoy. Ito ay maayos na nakalagay sa loob ng alkofa, maingat na nakatago. Saan nanggaling ang kahong ito? Bakit ito nakatago sa ganong lihim na lugar? Nakalimutan ko ang kirot sa aking bukong-bukong, nakalimutan ang pagkagutom na kumakagat, ginamit ko ang makabilang kamay upang mahila ang kahon palabas. Ito ay mabigat, natatokpon nalikabukot mga syapot ng gagamba. Ang kahon ay gawa sa madilim na kahoy na may mga larawang inukit na kumupas na sa panahon. Sa takip ay isang malaking tansong kandado na napalitan ng kulay berde. Wala akong susi, tumingin sa paligid, kumuhang sirang ladrilyo, at sa lahat ng aking lakas, pinalo ito sa kandado. Ang tunog ng metal sa metal ay tumunong ng tuyo sa katahimikan ng balon. Pinalo ko ito ulit at ulit. Ang kirot mula sa aking bukong-bukong at ang aking pagod ay halos magpahimatay sa akin, ngunit may invisible na puwersa na nag-udyok sa akin na magpatuloy. Kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob ng kahong ito. Sa wakas, pagkatapos ng walang bilang na palo, ang lumang tansong kandado ay hindi na kayang pigilan. Ito ay nasira, humihingal. Mabilis kong itinayo ang takip, isang mabigat na amoyng lupa. Ang amoy ng panahon at matagal na inilubong ng mga sikreto ay umalsa, at ang kumikinang na liwanag na sumasalamin sa maputlang liwanag mula sa bukas ng balon ay nagpigil sa aking pahinga. Ginto. Mga barang solidong ginto ang nakaayos ng maayos, kumikislap ng mayamang maningning na kinang. Sa tabi nila ay mga piraso ng alahas na gawa sa jade at mahalagang bato, mga bagay na nakita ko lamang sa mga pelikula. Ito ay isang kayamanan, isang tunay na kayamanan, ngunit sa gitna ng mga kumikinang na hiyas, isang bagay, kahit hindi ito makintab, ang nakuha ang lahat ng aking atensyon. Ito ay isang scroll ng may edad na dilaw na papel na maingat na nakatali ng pulang sinulit ng sutla. Nanginginig ang aking makamay, marahil na kinuha ang scroll at inalis ang sinulid. Sa loob ay mga linya ng eleganteng sulat na may brush pen. Ang ma-stroke ay makapangyarihan at punong karakter. Kahit hindi ko mabasa ang lahat ng ito, nakilala ko ang ilang pamilyar na salita mula sa mga aralin sa paleography na pinilit sa akin ng aking lolong historyano ng bata ako. At sa pinakaibaba, isang maliwanag na pulang selyong gawa sa selyo ay may larawang isang dragon at ang pangalan, ang Thompson Family Trust. Ito ay isang founding charter mula sa isang ninunong Thompson. Hindi ko nun nalalaman na ang mahihinang scroll na ito ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto at hiyas na pinagsama. Hawak nito hindi lamang ang masikretong isang dinastiya,
kundi pati na rin ang aking kapalaran. Ang kapalaran na pamilya na aking asawa at ang nag-iisang susi na magbibigay daan sa akin na lumabas mula sa kadiliman, bumalik mula sa impyerno at simulan ang aking paghihiganti. Ang lumang kahon ng kahoy at ang sinaunang scroll ay hindi lamang isang silahis ng pag-asa. Sila ay isang nakabibinging liwanag, isang maliwanag na liwanag sa pinakaibaba ng kawalan ng pag-asa na nagtatanda ng isang muling pagsilang at isang kamanghamanghang pagbabagsak na malapit nang magsimula. Naupo ako sa malamig na sahig ng balon, napalibutan ng kumikinang na ginto, ngunit ang buong pokus ko ay sa mahihinang scroll sa aking makamay, ang founding charter ng patriarch ng pamilya Thompson. Isang kakaibang pakiramdam, parehong sagrado at di kapanipaniwala, ay lumipas sa akin. Ako, isang babae na katatulak lamang sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa ng kanyang ngabiyanan, ay ngayon ay naktataglay ng sikreto at marahil ang mismong kapalaran ng kanilang buong dinastiya. Sa nanginginig na mga kamay, inilalat ko ang charter. Ang sinaunang, elegantang sulat ay lumabas, mabubuan ngunit matibay. Salamat ng husto. Ang nakasanayan sa paleografi na masipag na itinuro sa akin ng aking lolo. Isang natatanging historyano. Nang bata pa ako, ay ngayon ay napatunayang walang katumbas ang halaga. Maingat akong nagsimulang magbasa, na unti-unting nababakas ang bawat salita, bawat pangungusap. Habang nagbabasa ako, lalo akong namamangha. Ang charter ay isinulat ng ikatlong henerasyong patriarch ng pamilya Thompson, isang matalinong industrialista na naktatag ng paunang kayamanan ng pamilya. Isinulat niya na sa panahon ng malaking kawalan ng katiyakan sa ekonomiya upang mapanatili ang maari-arian ng pamilya at mahanap ang isang tunay na karapat-dapat na tagapagmana, nagpasya siyang itago ang karamihan ng kayamanan ng pamilya sa isang lihim na lugar. At ang lugar na iyon ay ang cavity na ito sa ilalim ng balon. Naniniwala siya na tanging isang inapo na humarap sa tunay na kahirapan na dinala sa bingit, ngunit pinanatili pa rin ang kalooban na mabuhay at ang karunungang mahanap ang sikreto na ito ang magiging karapat-dapat. At pagkatapos ay nakarating ako sa pinakamahalagang bahagi, ang talata na nagpahinto aking puso. Isinulat niya, "Ako, ang tagapagtatag ng Thompson Trust, ay nagtatakda na ang sinumang tao, maging kamag-anak sa dugo o iba pa, na makahanap ng kahong ito at mabasa ang charter na ito ay dapat, sa pamamagitan ng gawang iyon, maging ang nag-iisang tagapamahala ng buong natitirang ari-arian ng pamilya Thompson, kasama ang lahat ng lupa, pag-aari at negosyo na iniwanan ko. Ang nasabing tao ay makakaroon ng buong kapangyarihang pamahalaan, ipamahagi o bawiin ang mga ari-arian mula sa anumang hindi karapat-dapat o walang karangalang inapo na kasalukuyang nag-ari. Ang charter na ito ay may pinakamataas na autoridad at walang miyembro ang pamilya ang maaring suwayin ito. Ito ang aking utos at aking hamon sa kinabukasan." Binasa ko ang talatang iyon ng 10 beses, ang bawat salita ay inukit sa aking isipan, nag-isang tagapamahalang buong ari-arian, buong kapangyarihang bawiin ang mga ari-arian. Ako, isang manugang, isang dayuhan, isang taong katatatapon lamang nila tulad ng basura, ay ngayon ang nagtataglay ng kapalaran ng kanilang buong dinastiya. Isang ngiti, mapait ngunit matagumpay, ay kumalat sa aking malabi, ka-ironikal. Si Elena, ang aking biyenan, na palaging nangaral tungkol sa pamana at tradisyon ng pamilya, na naktulak sa akin dito upang protektahan ang imperyong akala niyang kanya, ay walang ideya na ang kanyang sariling ninuno ay nagordi ng isang ganap na kaibang kapalaran. Hindi naniniwala ang patriarch sa linya ng dugo, naniniwala siya sa karakter at karunungan, at ngayon ako, Maria Santos, ang pumasa sa kanyang pagsubok, ngunit ang kagalakan at tagumpay ay mabilis na nawala, pinalitan ng isang mas praktikal na tanong, paano ako lalabas dito? May legal na kalagayan ba ang charter na ito? At kahit gayon, paano ako lalaban-laban sa isang pamilyang kasing kapangyarihan at walang awangam nga rayas? Para bang
Inaasahan ang mga alalahanin ng kanyang hinaharap na tagapagmana, nagdagdag ang patriar ng isa pang seksyon sa dulong charter. Ang bahaging ito ay hindi gaanong marangya at mastuso at praktikal. Isinulat niya na upang bigyang kapangyarihan ang nahanapin ng charter, nag-iwan siyang dalawang bagay. Una ay isang signet ring na may family dragon crest na nakatago sa isang maliit na kahon sa ilalim ng ginto. Ang ring na ito ay simbolo ng autoridad ng pamilya, mas makapangyarihan kaysa sa alinmang lagda. Pangalawa, at pinakamahalaga, nagbigay siyang isang paraan palabas. Maingat akong nagbasa, mula sa alcove na naktatagong kahong ito, pumunta ng mas malalim at makakahanap ka ngang isang lihim na tunel na itinayo ng aking mga ninuno para sa panahon ng digma. Ang tunel na ito ay humahantong sa isang lumang bodega sa dulo ng ari-arian malapit sa ilog. Mabilis akong bumalik sa Cavite at umabot ng malalim sa loob tulad ng sinulat ng patriarch. Ang espasyo ay lumawak pa sa likod. Nginisyan ko ang ngipin ko laban sa kirot. Inakay ang aking nasaktan na binti at gumapang sa alcove. Sa loob ay isang maliit na tunnel, sapat lang para sa isang tao na gumalaw ng gumagapang. Ang hangin ay mahalumigmig at nakakainis, ngunit para sa akin ito ay mas mahalaga kaysa sa pinakapresko na hangin sa mundo. Ito ay ang landas ng buhay. Hindi agad umalis, gumapang pabalik sa ilalim ng balon. Hindi ko kayang dalhin ang lahat ng ginto. Kinuha ko lamang ang pinakamaliit na bar at itinago ito ng ligtas sa aking damit. Magiging ito ang aking pondo upang simulan ang digmaan. Maingat na binalot ko ang charter at ang signet ring sa isang piraso en tela na punit mula sa aking damit at itinago ito sa aking blusa. Tumingin ako sa ilalim ng balon sa huling sandali, ang lugar kung saan naranasan ko ang pinakamatinding kawalan ng pag-asa at pati na rin ang lugar kung saan ako ay ipinanganak muli. Bumubulong ako sa aking sarili, Elena, tinulak mo ako dito upang patayin mo ako, ngunit wala kang ideya na itinatapon mo ako mismo sa isang kayamanan. Binibigyan mo ako ng pinakamakapangyarihang armas na gagamitin ko laban sa iyo, hintay ka lang. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Hindi bilang iyong nagsusumisidang manugang, kundi bilang ang Panginoon ng lahat ng iyong pag-ari. Lumiko ako, at sa huling lakas na natitira sa akin, gumapang sa lihim na tunel. Ang kadiliman ay nilamon muli ako, ngunit sa pagkakataong ito, ang aking puso ay hindi punong takot, kundi ngang isang naglalagablab na apoyng paghihiganti. Hindi ko alam kung gaano katagal ang tunnel. Nalalaman ko lamang na sa dulo nito, isang bagong buhay at isang malupit na labanan ang naghihintay sa akin. Ang pinakadakilang pagbabagsak sa kasaysayan ng pamilya Reyes ay malapit ng magsimula. Ang tunnel ay madilim at makitid. Ang hangin ay makapal sa amoy ng basang lupa at daan taon ng pagpapabaya. Hindi ako maaring tumayo, gumapang lamang pasulong sa aking makamay at ang isa kong maayos na binti. Ang kirot mula sa aking naluhag na bukong-bukong ay tumitibok sa bawat galaw. Kailangan kong kagatin ang aking labi upang maiwasan ang sigaw. Ang pawis ay binasa ang aking likod, na hinaluan ng dumi na nakadikit sa aking katawan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong gumapang, 1 oras, 2, marahil ay mas matagal. Ang panahon ay tila tumigil sa kadiliman, sumapit sa isang solong pag-isip, kailangan kong mabuhay, kailangan kong lumabas. Ang aking galit kay Elena at kay Daniel ay naging isang kakaibang enerhiya na tumutulong sa akin na tulungin ang kirot at pagod. Hindi ko papayagan ang aking sarili na bumaksak kahit hindi pa sila nagbabayad. Sa wakas, naramdaman ko ang isang mahinahon na simoy. Isang sliverng maputlang liwanag ang lumitaw sa harap. Lubos na natuwa, tinipon ko ang aking huling reserbangang lakas at gumapang ng mas mabilis patungo sa liwanag. Ang labasan ay isang bulok na kahoy na plancha na may matalinong pagtatakip sa ilalim ng isang bunton ng tuyo na dayami. Pinalo ko ito ng aking balikat, lumaging kumapal at bumaksak. Biglang binalaan nga araw ang lahat, pinilit akong kumunot ng mga mata. Habang nag-adjust ang aking mamata, naunawaan ko na nasa isang lumang, gumuguho na bodega ako,
tulad ng inilarawan ng charter. Ang amoy ng pagkabulok at lumang abono ay pumapalang hangin. Sa paligid ko ay mga kinakalawang na kagamitan sa pagsasaka at punit na mga sako. Nakatakas na ako. Talagang nakatakas na ako sa buhay na libingang iyon. Bumagsak ako sa dumingang sahig, humihingal. Ang aking katawan ay sumisiga ang protesta. Bumagos ang luha sa aking mukha muli, ngunit sa pagkakataong ito sila ay mga luhang kaginhawahan at kalayaan. Hindi ako nangahas na manatiling matagal. Alam ko na kailangan kong umalis sa ari-ariang ito ng madali. Pumunit akong isang pirasong tela mula sa laylayan ng aking sirang damit at mahigpit na itinali ito sa paligid ng aking nasaktan na bukong-bukong upang patatagin ito. Nakahanap akong matibay na kahoy, napatpat upang gamitin bilang saklay. Nakita ang aking refleksyon sa isang pirasong sirang salamin. Naramdaman ko ang isang bigat ng kalungkutan. Ang aking buhok ay magulo. Ang aking mukha ay may batik ng putik. Ang aking nga damit ay punit. Mukhang isang pulubi ako. Ngunit sa mga mata ng batbat na babaeng iyon, may isang asero na determinasyon na hindi ko kailanman nagtaglay nun. Umakyat ako sa dingding. Sumisilip sa pamamagitan ng isang bitak sa pintuan upang suriin ang labas. Ang bodega ay nasa isang malayo at liblib na sulok ng ari-arian, nakatago ng palumpong. Nahintay ako hanggang natiyak ko na walang nasa paligid bago ako lumakad na sumusunod sa takip ng mapuno. Kailangan kong makarating sa pangunahing daan, makahanap ng sakay. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng ilang daang metro, nakarating ako sa dirtang landas na humahantong sa kalsada. Isang lumang delivery truck ang humuhuni sa daan. Nang walang pangalawang pag-isip, lumundag ako palabas, kumukumpas ng aking mabraso ng matindi, lumagi ang truck. Isinuot ng driver, isang gitnang gulang na lalaki na may pagod na mukha, ang kanyang ulo sa bintana. Ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang mapatay ang iyong sarili? Manong pakisuyo, maaari ba kong sumabay? Namali akong jeep at nasugatan ang aking bukong-bukong pakiusap ko. Tiningnan ng driver ang aking kaawa-awang estado nagalinlangan at pagkatapos ay tumango. Sige, sumakay ka. Patungo naman ako sa susunod na bayan. Sumakay ako sa kabina, punong pasasalamat. Naupo sa bitak na finil na upuan, sa wakas ay naramdaman ko ang kaligtasan. Wala na ako sa teritoryong pamilyang Reyes. Sa panahon ng biyahe, gumawa akong kwento tungkol sa pagbisita sa mga kamag-anak at nagnakaw, nawalan ng lahat ng pera at ID. Ang mabuting driver ay hindi nagtatanong ng marami. Nagbigay pa siya sa akin ng isang botang tubig at isang tinapay. Nang makarating kami sa sentrong bayan, lubos na nagpasalamat sa kanya at bumaba malapit sa isang pamilihan. Ang unang bagay na kailangan ko ay pera. Nakahanap akong isang maliit na palengkeng pawn shop na nakatago sa isang eskinita. Inilabas ko ang maliit na bar ng ginto at inilagay ito sa counter. Tiningnan ng may-ari ang ginto, pagkatapos ay tiningnan ako, ang kanyang ekspresyon puno ng hinala. Saan mo nakuha ito? Bahagi itong aking kayamanan. Nagsinungaling ako ng hindi kumukurap. Mayroon akong emergency sa pamilya at kailangan kong cash. Pagkatapos maingat na pagsubok at kumpirmasyon na ito ay tunay, sumang-ayon siyang bilhin ito. Ang pera na natanggap ko ay sapat na para mabuhay ng comfortable sa loob ng ilang buwan. Sa pera sa kamay, ang susunod kong destinasyon ay isang maliit at malinis na pension house. Kailangan kong shower, bagong damit, at higit sa lahat, wastong pag-alaga sa aking bukong-bukong. Pagkatapos, bumili ako murang burner phone at isang bagong SIM card. Ang unang at tanging taong tinawagan ko ay si Chloe. Hello, dumating ang boses ni Chloe sa linya. Chloe, ako si Maria. Sabi ko, ang aking boses ay humahagulhol. Maria, Diyos ko, nasaan ka? Natatawagan na kita ng ilang araw. Sinabi, ng iyong pamilya na nasa business trip ka. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa bahay? Ano ito? Tanong ko, nagulat. Isinumbong ni Daniel ang iyong pagkawala sa pulisya. Nagmumungkahi siya na tumakas ka kasama ang ibang lalaki. Nagpakita pa siya ang ilang mapag-uyang
mensahe mula sa isang kakaibang numero sa iyong telepono bilang ebidensya. Sinusubukan nilang ilarawan ka bilang isang ditapat na asawa na umalis lamang upang bigyang legitimasyon ang iyong pagkawala. Kumulo ang galit sa loob ko. Mga halimaw na iyon, hindi lamang nila nais ang aking kamatayan, nais pa nilang sirain ang aking reputasyon. Chloe, pakinggan mo ako ng maigi, sabi ko, kumuhang malalim na hininga, hindi ako tumakas. Itinula ako ni Elena sa balon, ibinigay ko ang buong nakakatakot na kwento, ang kinakaharap, ang pagkahulog, ang paghahanapin ng kayamanan at ang charter, nabilik si Chloe sa kabilang linya. Nang matapos ako, sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay punong hindi paniniwala at galit. Hindi ko kapani-paniwala, Maria. Napakarami mong naranasan. Okay ka ba? Okay ako. Nakatakas na ako, sabi ko. Ang aking boses ay ngayon ay matitigas na parang bakal. Chloe, kailangan kong iyong tulong. Kailangan kong i-verify ang legalidad ng charter na ito at kailangan mong tulungan akong planuhin ang aking paghihiganti. Maari kang umasa sa akin. Ang boses ni Chloe ay mapanghikayat. Hindi lamang makakamit ang katarungan mo, Maria. Patatapusin natin sila para sa bawat krimen na kanilang nagawa. Sa ngayon, manatili karon. Padalhan mo akong ngalarawan ng charter at ng ring. Huwag mong ipakita ang iyong lokasyon sa kahit sino. Ipaubaya mo sa akin ang natitirang bahagi. Pagkatapos na tawak, naupo ako sa maliit na silid na pension house. Ang aking isip ay mabilis na umandar. Ang aking digmaan ay hindi na isang solong misyon. Mayroon akong kakampi, isang brilyanteng legal na isip sa aking tabi. Ang plano para sa paghihiganti ay nagsimulang hubugin, malinaw at malamig. Akala nilang patay na ako, nalilibing sa ilalim ng balon kasama ang katotohanan, ngunit mali sila. Bumalik na ako mula sa impyerno, armado ngang isang testamento ang ninuno at isang galit na hindi maaring mapatay. Ang bagyo ay malapit nang dumating. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako ng ganap na nakaisolate sa maliit na silid ng pension house sa bayan. Para sa aking magabiyenan at sa natitirang mundo, ang pangalan ng Maria Santos ay mula sa nakaraan na isang ditapat na asawa na nawala ng walang bakas. Malamang ay nakdiriwang sila, nagagalak sa napaka-perpektong pag-aalis sa tinik sa kanilang tagiliran. Wala silang ideya na ang aking multo ay naroroon pa rin, tahimik na nanunod at inihahabi ang isang hindi nakikitang lambat. Karamihan sa aking oras ay ginugol ko sa pahinga at paggaling. Ang aking bukong-bukong ay naging mas mabuti pagkatapos makahanapin ng isang lokal na klinika upang mayayos ito. Nagsimulang kumain ng wasto, kinikinita ang aking lakas. Alam ko na ang labang naghihintay sa harap ay mahaba at mabigat. Kailangan kong malusog na katawan at malinaw na isip. Ara-ara. Si Chloe at ako ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng isang secure na messaging app. Pinananatili niya akong updated. Gaya ng pinahinalaan namin, hindi gumawa ng tunay na pagsisikap ang pamilyang Reyes na mahanap ako. Nagpatuloy lamang sila sa pagkukunwari ng nagdurusa at nababahalang pamilya para sa mga kapitbahay at sa pulisya. Si Daniel ay paminsan-minsang nagpo-post ng sentimental na drool sa social media. Saan ka na? Mahal ko. Umuwi ka na. Naghihintay ka kaming lahat. Sinasamahan ng aming masasayang larawan ng kasal. Ang kanyang pagkukunwari ay nakakasuka, ngunit sinabi ni Chloe na hayaan niya siyang gawin ang kanyang bahagi. Habang lalo siyang lumalim sa kanyang papel, lalo siyang mahihirapang bumangon kapag nahulog. Samantala, si Chloe ay walang pagod na nagtatrabaho. Ipinadala niya ang larawan ng charter at ang signet ring sa isang eksperto sa mga makasaysayang dokumento at artefakto. Ang paunang resulta ay nagkumpirma na sila ay tunay na nakmula ng mahigit isang siglo ang nakaraan. Legal, ipinaliwanag ni Chloe, ito ay isang hindi kapanipaniwalang bihirang kaso, isang founding trust document na may ganung probisyon kung mapatunay ang tunay sa korte, ay magtataglayng napakalaking legal na bigat, sapat na upang mapawalang bisa ang lahat ng kasalukuyang ngadid ng pag-aari.
ngunit ang susi ay napatunayang ito ay tunay sa korte. Kailangan natin ng mas maraming choroborating na ebidensya, sumagot si Chloe. Nagsimula na akong mag-research ng kasaysayan ng pamilya Reyes, naghahanap ng malumang record ng tala-arawan. Maaring tumagal, ngunit hindi imposible. Kumukonsulta rin ako sa ilang historiano at legal na iskolar. Mag-focus ka na lang sa pagaling. Bukod sa legal na bahagi, tinutulungan ni Chloe ng isang mahalagang bagay. Lihim siyang nagbukas ng bagong bank account para sa akin sa ilalim ng isang ganap na kaibang pangalan. Pagkatapos ay tinutulungan niya akong discreet at ligtas na ibenta ang isang maliit na bahaging ginto na mayroon ako. Mayroon na akong malaking reserba sa pananalapi, sapat na upang magsimulang isagawa ang aking sariling mga plano. Hindi ako maaring manatiling nakaupo at naghihintay. Nagsimula ako sa pamamagitan ng ganap na pagbabago ng aking hitsura. Pinagputol ko ang mahabang buhok na matagal ko ng taglay, pumiling ang maikling trendy na pixie cut. Dinday ko ito ng maliwanag na kayumanggi, nagsimulang magsuot ng non-prescription na salamin at ganap na binago ang aking estilo ng damit. Ang babae na noon ay sumusuot ng konserbatibong business attire ay pinalitan ng isang tao sa mas modernong, mala-edgy na damit. Habang tinitingnan ang salamin, minsan ay hindi ko nakilala ang aking sarili. Ang lumang Maria, ang duwag at nagsusumisid na manugang, ay tunay na namatay sa ilalim ng balong iyon. Ang babaeng nakita sa salamin ngayon ay ibang tao. May malamig at matalim na mga mata at isang solong layunin, pahihiganti. Sa bakong pagkakakilanlan, nagsimula ang aking sariling investigasyon. Hindi ako maring makapakita na mukha, ngunit mayroon akong pera. Kumontrata ako isang grupo mega profesional na pribadong investigador na inirekomenda ni Chloe. Ang aking instruksyon ay malinaw. Nais kong malaman ang lahat tungkol sa Reyes and Sons Construction at sa lahat ng kanilang mga aktibidad sa negosyo, lalo na ang nasa anino. Ibinigay ko sa kanila ang paunang impormasyon mula sa Black Ledger, ang mapangalan ng Dami Corporation, ang makodet na inisyal. Ang ma-PI ay nagsimulang magtrabaho at sa loob ng isang linggo, ang kanilang unang ulat ay nakumpirma ngang aking pinaka-nakakatakot na hinala. Ang kumpanyang Reyes ay hindi lamang naglalabang para kay Bernardo Hilario. Pagkatapos ng kanyang pagkakakulong, kinuha nina Elena at Daniel ang bahagi ng kanyang kriminal na negosyo. Ginawa nila ang kumpanya na isang harapan para sa loan sharking at marahas na pagsingil ng utang. Ang Madumi Corporation ay ginagamit upang bigyang legitimasyon ang napakalaking kita mula sa ma-illegal na aktibidad na ito. Kasama pa sa ulat ang mga larawan at video ng aking bayaw, ang bunso na palagi kong naisip na isang tahimik at walang sala na binatilyo na nangunguna sa isang grupo nga mga tunaw upang agawan ang pag-aari ng isang tao. Binasa ko ang ulat, ang aking makamay ay nanginginig. Ang buong pamilya mula sa itaas hanggang ibaba ay isang kriminal na grupo na nakukunwari bilang mga lehitimong negosyante. Itinayo nila ang kanilang imperyo sa pagdurusa at takot na maiba. Ang aking put ay umabot sa puntong pakulo. Hindi na lamang ako nahahanap ng pahihiganti para sa aking sarili. Kailangan kong ilabas ang buong kublihan ng mga ahas na ito sa liwanag at dalhin ang katarungan sa kanilang mga biktima. Inutusan ko ang API na magsaliksik ng mas malalim. Nais ko ang isang listahan ng lahat ng biktima, ebidensya ng makasunduan sa utang, ang ma-record ng kanilang marahas na mga taktika sa pagsingil. Nais ko ang isang kumpletong kriminal na file sa pamilyang Reyes. Habang tahimik akong nagtatayo ng aking arsenal, mukhang ganap na nakalimutan ng pamilya Reyes ang tungkol sa akin. Akala nila na nalutas na ang problema. Nabanggit ng ulat ng PI na pagkatapos ng maikling panahon ng paglalaro ng pusong nagsasakit na asawa, si Daniel ay bumalik sa kanyang huligabing mga pagtitipon. Bukas siyang may kasama na isang maganda at batang may bahay. Walang pagnanais sa pera, na nagastos ang pera ng walang pagtatimpi. Marahil ay naisip niya na wala na akong magagawa upang bantayan siya, malaya na siyang gumawang gusto. Nang ganun din si Elena,
na ibinaba ang kanyang malungkot na maskara. Bumalik siya sa kanyang nga social gathering, nagpapakita sa kanyang nga kaibigan at nagpaplano nga biyahe sa ibang bansa. Nagtatamasa silang buhay, isang buhay na itinayo sa aking pagkawala. Tiningnan ko ang malarawan na pinadala ng mga investigador, si Daniel na gumagapang sa kanyang may bahay sa isang magarang bar, si Elena na nagsisipa ng isang designer bag, at wala akong naramdamang sakit, tanging walang katapusang pagamak. Sige, mag-enjoy kayo, naisip ko, dahil malapit na ang inyong oras. Ang aking lambat ay dahan-dahang hinihila, bawat piraso nga ebidensya na natitipon ko ay isa pang buhol na hinihigpit. At sa lalong madaling panahon, kapag nahulog na ang lambat na iyon, wala kayo sa inyong makatayuan. Lumipas ang 2 buwan, 2 buwang namumuhay sa anino, nakbabago ngang aking sarili na isang ganap na bagong tao. Ang sugat sa aking bukong-bukong ay gumaling na, ngunit ang sugat sa aking puso ay hindi pa. Ito ay naging isang malamig na pinakukunan ng enerhiya na nagpapatakbo sa akin sa araw-araw. Mayroon na akong halos lahat ng kailangan ko. Isang detalyadong dosyer sa mga krimen ng kumpanya ng Reyes, isang listahan ng mabiktima mula sa kanilang operasyong loan sharking at hindi mapipintasang patunay ngang mapagnakaw at di tapat na pamumuhay ni Daniel. Sa legal na bahagi, nakahanap si Chloe isang kopyang talaan ngang kangang pamilya Reyes sa isang lumang paaralan ngang pamana na nakbanggit ngang patriarch at ng Dragon Seal, higit pang pinatitigas ang katotohanan ng charter. Lahat ay handa na. Oras na para sa akin na gumawa ng hakbang, simulan ang kanilang bangungot. Nakpili akong hindi agad pumunta sa pulis, masyadong madaling iyon para sa kanila. Nais kong maranasan nila ang pakiramdam ng kalituhan, ng takot, ng panonot ng lahat ng kanilang itinayo na gumuguho ng hindi nila naiintindihan kung bakit. Nais kong mabuhay sila sa isang impyerno sa lupa bago harapin ang hudisya ng batas. Nagpasya akong tumira kung saan pinakamasakit sa kanila ang kanilang pera at reputasyon. Ang aking unang pag-atake ay naglalayong sa mga kasosyo sa negosyo ng Reyes & Sons. Sa pamamagitan ng aking investigasyon, nalaman ko na ang karamihan sa malalaking kontrata ang kumpanya ay nagmumula sa ilang malapit na kasamahan ni Elena. Maataong malamang na may kaalaman o kahit nagsilahok sa mga madilim na gawain ng kumpanya. Hindi ako maring kumilos ng direkta, ngunit mari akong making matalinong baho. Gamit ang isang ikatlong partido, lihim kong binili ang isang tinanggihang utang mula sa isa sa pinakamalaking kasosyong Reyes & Sons. Pagkatapos ay nagpapapadala ng isang anonymous na liham sa natitirang mga kasosyo na nagbubunyag ng impormasyon na ang kumpanya ng Reyes ay nasa kahirapan sa pananalapi sangkot sa mga ilegal na aktibidad at nasa bingit na maimbestiga. Ang liham ay matalinong nakasulat, isang halong katotohanan at mapanmungkahing kasinungalingan, sapat na upang magtanim ng binhingang pagdududa at takot sa kanilang maisipan. Sa mundo negosyo, walang gustong makasangkot sa legal na abala. Ang domino effect ay nagsimula, ang mga kasosyo ay nagpostigo. Nagsimula silang humiling, agarang pagbabayad sa manatitirang utang, tumangging pumirma ng bagong kontrata, at huminalang ng kasalukuyang proyekto. Ang cash flow ng kumpanya ay biglang nadulas. Nagsimulang magpanik sina Elena at Daniel. Naupo ako sa aking silid sa pension house. Binabasa ang mga pangaraw-araw na ulat mula sa aking mga PI. Ang aking puso ay kalmado. Nabanggit na ulat na si Elena ay nagmamadaling humingi ng mataas na interes ng mga pautang upang makaalis sa kahirapan. Ginugugol ni Daniel ang kanyang araw sa mga bar na sinusubukang iligtas ang relasyon sa negosyo, ngunit walang bisa. Ang kanilang pinansyal na mundo ay gumuguho, ngunit iyon ay simula pa lamang. Ang aking ikalawang pag-atake ay naglalayong sa reputasyon na ginugol ni Elena ang isang habambuhay sa pagtatayo, ang kanyang maskara bilang isang matagumpay at mapagmahal na babae sa negosyo. Ipinagawa ko sa aking koponan na mangolekta nga impormasyon sa mga charitable event na madalas niyang i-host, kung saan palagi siyang gumaganap ng papel ngang mapagbigay na benefactress.
Pagkatapos ay nagpapapadala ang anonymous na ebidensya sa ilang media outlet. Kasama nito ang mga dokumento na nagpapakita na ang mga donasyong charitable ay hindi napunta sa kanilang nilayong mga tatanggap kundi na divert sa mga malabong personal na account. Ilang mas maliit na blog at pahayagan ang agad na nagpublish ng kwento, nagtatanong tungkol sa transparency ng ma-philanthropic na aktibidad ni Elena. Kahit hindi ito mamalalaking publikasyon, ang maartikulo ay sapat na upang lumikha ng kaguluhan. Ang imahe ni Elena ay nagsimulang mawalan ng ningning. Ang kanyang mayayamang kaibigan at mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang lumayo. Ang artipisyal na mataas na lipunang mundo na ipinagmamalaki niya ay lumiliko sa kanya. Naging mainit ang ulo niya at mapaginala, palaging pinagpapakasipain ang kanyang mga empleyado at ang kanyang sariling anak. Ang kanilang bahay ay hindi na punong pekeng tawa, tanging mga argumento at sisi. Samantala, nanatili akong tahimik, pinanood ang lahat ng nagaganap sa aking screen ng computer. Nakita ko si Daniel na lalo pang nanlulumo. Inabandona niya ang kanyang trabaho, inilubog ang kanyang sarili sa mas walang preno na pagdiriwang. Binukas niya ang kanyang may bahay sa aming tahanan, ang tahanang ginugol kong napakaraming pagsisikap sa pagtatayo. Suot ng babae ang aking alahas, ang aking nadamit at natutulog sa aking kama. Nagpapaselfie siya sa aking sasakyan, iyon ay nagpadaloy ng malarawan. Para sa unang beses sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking puso, hindi ng pagseselos, kundi ng kalungkutan para sa aking tahanan. Dinungisan ito ngang ganoong vulgar na mga tao. Nais mo bang magpadala akong tao para makipag-usap sa babae? Tanong ni Chloe sa telepono, ang kanyang boses ay may galit. Hindi iyon kailangan. Sumagot ako, ang aking boses ay malamig. Hayaan niya itong tamasahin. Habang mas nagpapakita siya, lalo siyang masakit kapag nawala ang lahat. Bukod dito, ang kanyang presensya ay ang pinakamaliwanag na patunay ang kataksilan ni Daniel. Kailangan ko iyon para sa huling yugto. Hindi ko lamang nais na mawalan silang pera at reputasyon. Nais ko silang ganap na mawasak, na magbayad para sa bawat luha at bawat tulong kirot na ginawa nila sa akin at sa kanilang ibang biktima. Alam ko na ang aking mapag-atake ay yumanik lamang sa kanila, hindi natalo. Mayroon pa silang isang atse sa Mangas, ang kanilang makoneksyon sa kriminal na mundo na manamula kay Bernardo Hilario. Alam ko na maaga o huli ay maari silang gumamit ng karahasan. Magpapadala silang mata upang hanapin ako, makipag-usap, o mas masahol pa, upang alisin ako. Ngunit hindi na ako takot. Handa na ako. Hindi na ako ang mahina na Maria na nakaraan. Malapit na silang harapin ang isang kalaban na hindi nila kailanman maisip. Nagtayo na akong mas malaking bitag, at naghihintay lamang ako para sa kanila na mahulog dito. Ang digmaan ay lumilipat mula sa isang pampinansyal na pag-atake patungo sa isang direktang kinakaharap at malapit na itong maging mas mapanganib. Ang pampinansyal na bagyo na aking nilikha ay nagpatigagal sa Reyes and Sons, sina Elena at Daniel, tulad ng dalawang anipon na hayop, ay nagsimulang magpunit-punit sa isa't isa. Ang maargumento sa kanilang tahanan ay naging isang pang-araw-araw na pangyayari. Nilektyuran ni Elena ang kanyang anak para maging isang walang kwentang manigastos na siyang sumisira sa kanilang pamana. Bumalik si Daniel, sinisisi ang kasakiman at ilegal na mga gawain ng kanyang ina para sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sa gitna ng krisis na ito, ang tunay na mukhangang asawa na dati ko ay minahal, ay nabunyag sa lahat ng katawa-tawang kapangitan nito. Naniniwala na ganap na naawat sa kanya ang aking buhay, si Daniel ay hindi na kailangan pang gumanap ng papel na botong asawa. Ganap na pinabayaan ang kanyang sarili, bumagsak sa isang pamumuhay ng kasamaan at walang responsibilidad. Ang pang-araw-araw na ulat mula sa aking mga investigador ay parang isang murang nobela tungkol sa isang nahulog na prinsipe. Ganap na inabandona niya ang kanyang tungkulin sa kumpanya,
Iniiwan si Elena na mag-isa sa pagsugal ng bundok ng utang at mga nakanselang kontrata. Karamihan sa kanyang oras ay kasama ang kanyang bagong may bahay, isang batang modelo na nagngangalang Tiffany Ramos. Inilipat niya ito sa tahanan na dati naming ibinabahagi. Isang halatang insulto, isang direktang pagprovok, kahit sa tingin niya ay wala na akong nararamdaman. Si Tiffany, mula sa natuklasan nga aking maimbestigador, ay isang purong transaksyonal na babae na interesado lamang sa pera. Mabilis niyang kinuha ang aking lugar, hindi lamang sa kama ni Daniel, kundi sa magarang buhay na hindi ko namamalayang tinulungang itayo para sa kanya. Ang malarawang pinadala nila ay nakpapahirap sa aking tiyan. Si Tiffany na nakaswot ng designer na damit na binili ko sa isang business trip sa Singapore. Si Tiffany na nakasuot ng diamond necklace na ibinigay sa akin ni Daniel para sa aming ikatlong anibersaryo. Si Tiffany na nagpopose para sa selfie sa aking sasakyan. Siya ay kumakain sa aking buhay tulad ng isang uwak na kumukuha sa bangkay. Upang mapasaya ang kanyang bagong kasintahan at magpakita ang yaman na wala na siya, gumastos si Daniel ngang pratulat ng tubig. Nagdala niya kay Tiffany sa mga shopping spree sa mga luxury boutique sa Greenbelt at BGC, sa mga hapunan sa mga restaurant sa Fort Bonifacio at sa mga bakasyon sa mga 5-star resort sa Boracay at Palawan. Wala siyang ideya na ang bawat pisong ginagastos niya ay maingat na nire-record. Ginagamit niya ang supplementary credit card na aking itinayo para sa kanya ng maraming taon na ang nakaraan. Malamang ay naisip niyang wala na akong nakmamasit sa mga account, ngunit mali siya. Hindi ko pinatigil ang mga iyon. Sinadaya ko silang aktibo bilang isang bitag, isang kagamitan upang subaybayan ang bawat kilos niya. Sa tuwing mag-swipe siya ang card, isang notification ang nagri-ring sa aking lihim na telepono. Ang kanyang paggastos sa loob ng isang buwan lamang ay lumampas sa 6,000,000 piso, lahat habang malapit ng malugi ang kumpanya ng kanyang ina. Ang kawalanghiyaan ni Daniel ay hindi natigil doon. Nagsimula pa siyang magbenta ng mahahalagang gamit mula sa bahay. Ang Rolex na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang kaarawan. Ang koleksyon alak na sama-sama naming itinayo. Kahit ang mahahalagang obrang ang sining na binili ko upang palamutian ang aming tahanan. Ibinenta niya ang lahat upang pondohan ang kanyang pamumuhay, kasama ang kanyang may bahay. Sistematiko niyang winawasak ang bawat alaala, bawat bakas ng aking pag-iral sa bahay na iyon. Nais niyang burahin ako ng ganap. Habang binabasa ang maulat, tinitingnan ang malarawan, wala na akong naramdamang sakit, tanging isang malalim at walang katapusang pagamak. Ito ang lalaking aking minahal, para sa kanyang kapakanan ay inialay ko ang aking kabataan at karera. Nakakatawa. Hindi nakatakas ang pagiging walang hiya ni Daniel sa pansin ni Elena. Ang malabanan ng ina at anak ay naging mas marahas. Tao ka pa ba? Nabasa ko sa transcript ng isang recording na naitanim ng aking mga PI sa kanilang sala. Malapit nang mawala ang kumpanya. Ang iyong ina ay matanda na at nagpapatakbo-takbo para sa pra at ang lahat ng magagawa mo ay aksayahin ito sa babaeng iyon. Gusto mo bang matapos ang buong pamilya sa kalsada? Pera ko iyon. Magagastos ko ng gusto ko, siga ni Daniel bilang tugon. Tigilan mo na akong kontrolin. Lahat ng inaalala mo ay pera at kumpanya. Nagbigay ka ba kahit minsan ng malasakit sa pakiramdam ko? Nahihirap ako sa loob ng maraming taon kasama si Maria, palaging nakukunwari, palaging nagtatanghal. Ngayon na siya ay wala na, maari na akong maging ako mismo sa wakas. Huwag mong sirain iyon para sa akin. Maging ikaw mismo, sumigaw si Elena. Ito ang tinatawag mong pagiging ikaw mismo, isang mapang-api, pamilyang sumisira sa pamumuhay. Kung hindi mo itataboy ang babaeng iyon at babalik sa trabaho, maari kang huminto sa pagtawag sa akin na iyong nanay. Sige, walang nanay, kung gayon. Pagod na rin akong maging puppet mo. Binangga ni Daniel ang mesa at lumabas. Iniwan si Elena na nag-isa sa sala, umiyak ng walang hinto. Ang bitak sa kanilang pamilya ay naging isang bangin, imposibleng ayusin, at ako ang nakatayo sa malayo, nagbubuhos ng gasolina sa apoy. Nagpapagawa kong larawan ng magarang pamumuhay ni Daniel na ipadala sa mga nagpapautang ng Reyes and Sons.
Nang makita nila ang utang na lalakit na gumastos eng prahabang nakikiusap ang kanyang ina para sa mas matagal na takdang panahon, nagalit sila ng matindi. Nagsimula silang mag-apply ng mas maraming pressure, nagbabanta ng nga demanda at nagpapadala ng kanilang sariling mamananakot. Si Elena ay naharang sa sulok. Ang pressure mula sa mga kasosyo, mula sa mga nagpapautang, at mula sa sarili niyang walang utang na loob na anak ay nagdulot sa dating makapangyarihan at walang awang matriarka na maksimulang gumuho. Alam ko na oras na upang ilunsad ang aking susunod na pag-atake. Isang psikolohikal na palo na dinisenyo upang gawing isang kumpletong pakabasag ang bitak sa pamilya at ilantad ang pinakamaruming mga kasalanan na matagal na nilang itinatago. Pababaguhin ko silang lumaban sa isa't isa, ilalantad ang pinakamasamang mga krimeng kanilang ikinukubli. Nagsimula ang aking plano sa isang liham, hindi isang anonymous na liham, kundi isang liham mula sa isang prestihiyosong internasyonal na law firm na inihatid na courier direkta kay Elena. Ang manilalaman na binalangkas ni Chloe ay isang formal na legal na abiso. Sinabi nito na si Maria Santos kasunod ng kanyang pagkawala ay nagpanatili ng kanilang kumpanya upang kumatawan sa kanya sa lahat ng legal na usapin. Bilang unang hakbang, hinihingi nila ang isang kumpletong audit at paliwanag ng lahat ng transaksyon na may kaugnayan sa mga kasosyo na pinangalanan sa Black Ledger. Ang liham ay hindi kailanman binanggit kung buhay pa ako o nasaan ako. Ito ay simpleng isang malamig na legal na hakbang, isang multo mula sa nakaraan na nagbabalik upang mangolektang utang. Ang pagdating ng liham na ito ay nagdulot ng lindol sa tahanan ng pamilyang Reyes. Si Elena, pagkatapos mabasa ito, ay nagkaroon ng hypertensive crisis at kailangang ma-hospital. Hindi niya maunawaan kung paano ako, na akala niya ay nawala na magpakailanman ay maaring bumalik ng ganon kabihasa. Ang takot na ang kanyang pinakamadilim na mga sikreto ay malapit ng mabunyag ay nagdulot sa kanyang kumpletong breakdown. Ngunit ang pangunahing target ko ay hindi si Elena, kay Daniel. Ilang sandali pagkatapos may ospital ang kanyang ina, nagpadala akong isa pang liham sa pagkakataong ito ay direkta sa kanya. Hindi ito legal. Ito ay nakasulat ng kamay sa malambot na sulat at may banayat na pabango. Sa loob ay isang solong maikling pangungusap. Gusto mo bang malaman kung sino ang tumulong kay Maria na makaalis ng bansa at sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Makipakita sa akin sa dating lugar. Sa ibaba nito ay ang address ng isang discreet na garden cafe kung saan alam kong madalas pumunta nina Daniel at Tiffany. Ang liham ay nilagdaan lamang ng isang misteryosong te. Si Daniel, paranoid at desperado, ay hindi kailanman magbabalewala sa ganoong liham. Ipapalagay niya na si Tiffany ay nagtataksil sa kanya, nakikipagtulungan sa akin upang pababagsakin siya. Tulad ng aking hula, nabanggit ng aking ngapei na nagmamadali siyang pumunta sa cafe ng hapon na iyon, hindi para sa isang date, kundi para humarap kay Tiffany na nangyaring naroroon nang walang kaugnayan sa lahat. Isang naglalagablab na argumento ang sumabog sa publiko. Inakusahan ni Daniel si Tiffany ng pagiging double agent. Si Tiffany nagulat at pagkatapos ay galit ay sinumpa siya bilang isang pathologically jealous na maniak. Ang kanilang relasyon, itinayo sa pera at pagnanasa, ay agad na nasira. Nag-impake si Tiffany kanyang magamit at umalis sa bahay ni Daniel ng araw na iyon, kumuha ng ilang mahahalagang bagay ng palabas. Nawalan si Daniel ng kanyang may bahay at higit sa lahat, ang kanyang huling piraso ng pagkakataon. Naging paranoid siya na ginahalang lahat ng nasa paligid niya. Naniniwala siyang may invisible na puwersa ang nagtatayo ng bitag para sa kanya at sa kanyang desperasyon, gumawa siyang pinakahangal na posibleng bagay. Pumunta siya sa kanyang mga koneksyon sa kriminal na mundo, ang mga tunaw mula sa kanyang operasyong panggongolekta ne utang at hiniling sa kanila na hanapin ang taong nagtatagubilin sa akin. Personal niyang isinalang ang elementong kriminal sa laro. Ito mismo ang hinihintay ko.
Sa sandaling nalaman ko na naglagay si Daniel ng bounty, ginawa ko ang aking sariling mga tao sa pagkilos. Hindi ko kailangang gumawa nga marami, nakpalaganap lamang ang maling impormasyon. Nakpalaganap akong sismis na ang taong tumutulong sa akin ay isang karibal na mob boss, isang lumang kaaweng grupo ni Bernardo Hilario, isang drama sa kriminal na mundo ang naksimula. Ang dalawang criminal faction ay nagsimulang mag-usisa sa isa't isa nang may hinala. Ilang maliliit na away ang sumiklab. Ang kalagayan ng seguridad sa lugar kung saan nagoperate ang Reyes and Sons ay naging tense. Nagsimulang makbigay pansin ang mga pulis. Naklunsad sila na investigasyon sa mga aktibidad na proteksyon at loan sharking sa lugar. At siyempre, ang unang pangalan sa kanilang listahan ng mga suspek ay ang Reyes and Sons, ang kumpanya sa sentro ng kaguluhan. Ang aking bitag ay perpektong bumukas. Si Daniel, sa kanyang pagtatangkang mahanap ang isang phantom na kauwe, ay personal na nagtununo sa pulis sa harap mismo ng pintuan ng kanyang pamilya. Siya mismo ang nagilawong posporo na susunugin ang huling paraan ng pagtakas ng kanyang pamilya. Si Elena, pagkatapos mapalabas sa ospital, ay narinig na ang kanyang kumpanya ay nasa ilalim ng investigasyon ng pulis at ganap na bumagsak. Alam niyang tapos na. Ang bitak sa dinastiyan Reyes ay hindi na lamang isang guhit. Ito ay isang walang katapusang bangin. Ang hinala, sisi, at takot ay pinasira sila mula sa loob. Hindi na sila isang kriminal na alyansa, isa na lamang silang pangkat ng mga natatakot na individual na sinusubukang iligtas ang kanilang masarili. Naupo ako sa aking ligtas na lugar, sinisigurado ang mga pangyayari sa pamamagitan ng mga ulat. Wala akong naramdamang kasiyahan, isang malalim at walang laman na pagod lamang. Hindi ko gusto ang mga bagay na makakarating ng ganito kalayo, ngunit wala silang piniling ibang landas. Sila ang nahasik ng hangin at ngayon ay umaani sila ang isang unos na mas mapanganib kaysa sa maaari nilang maisip. Oras na para sa akin na lumabas. Hindi na para sa paghihiganti, kundi upang tapusin ito, upang lagyan ng isang tiyak na hinto ang trahedyang ito. Ang bagyo na tahimik kong inorkestra ay lumipas sa pamilyang Reyes nang walang iniwan kundi mga guho. Ang kumpanya ay sinara para sa investigasyon. Ang kanilang bank account ay na-freeze. Ang mga miyembrong pamilya ay nalulunod sa takot at mutual na hinala. Wala na silang oras o lakas para pag-isipan pa ako. Abala na sila sa pagsubok na makatakas sa nagsaselong batas. Alam ko na oras na para lumabas. Ang huling yugto ay itinakda at kailangan kong isang tunay na espesyal na okasyon upang ibaba ang kurtina sa dramang ito sa pinakakapansine-pansing paraan. Ang pagkakataong iyon ay dumating. Ito ang ika-10 anibersaryo ng kamatayan ng aking biyenan. Bawat taon, ginawa ni Elena ang araw na ito na isang malaking okasyon. Hindi dahil sabik niya sa kanyang asawa, kundi dahil pagkakataon ito upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, tipunin ang malawak na pamilya, at ipagmalaki ang kayamanan at tradisyon ng angkan ng Reyes. Ngunit ngayong taon, lahat ay naiba. Sa kanyang mapananalapi sa kaguluhan at reputasyon na nawasak, hindi na niya kayang magdaos ng magarang seremonya. Ang memorial ay tahimik na idinaos sa lumang pamilyang mausoleum sa kanilang ari-arian, isang maliwanag na lugar sa labas ng Maynila. Ang mabisita lamang ay ang pinakamalapit na miyembro ng pamilya. Ito ang perpektong entablado, isang malungkot na venue na punong bawat tao na kailangang malaman ang katotohanan. Hindi na ako ang Maria ng 3 buwang nakalipas. Maingat akong naghanda para sa pagbabalik na ito. Pumili ako ng simple ngunit eleganteng itim na damit na nagpapakita ng kapangyarihan at autoridad. Ang aking maikling buhok ay mayos na nayos. Ang aking makeup ay banayad ngunit binibigyang diin ang aking mamata na hindi na nagtataglay ng takot, tangi na matatag na resolusyon. Hindi ako pumunta ng nag-iisa. Kasama ko sina Chloe at 2 pang abogado mula sa kanyang kumpanya. Dumating kami hindi maaga o huli, kundi sa eksaktong sandaling ang pagsisimula ng seremonya habang si Elena, sa kanyang papel ng matriarka,
ay nakatayo sa harap ng pamilyang libingan upang maksimula ng kanyang talumpati tungkol sa pamana, tradisyon at karangalan. Ang aming pagdating ay nagpahinto ng buong pagtitipon sa ganap na katahimikan. Lahat ng mga mata ay lumingon sa akin. May mga daing ng gulat, mga titig ng takot, at mga mata ng put. Si Elena, na hawak ang isang puting rosas, ay nagsimulang manginig. Lumingon siya at tumingin sa akin na parang nakakitang multo. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Sabi niya nang nagugulat. Ang kanyang boses ay nalubos ang lahat ng dating autoridad. Si Daniel, nakatayo sa tabi niya, ay naging maputla ng husto. Humakbang siya paatras na parang natatakot na pisikal na atakihin ko siya. Wala akong sinabi. Mahinahon akong lumakat pasulong at naglagay ng isang puting liyosa sa ibabaw marmol na sementeryo. Yumuko ako ng saglit, isang tanda ng respeto para sa namatay at isang tahimik na anunsyo ang aking pagbabalik. Pagkatapos ay lumingon ako upang harapin ang lahat. Si Maria Santos, ang panganay na manugang ng pamilyang Reyes, ay bumalik na. Inihayag ko. Ang aking boses ay malinaw at malakas, umalingaw-ngaw sa tahimik na lugar. Hindi ako bumalik upang guluhin ang solemne araw na ito. Bumalik ako upang gawin ang dapat sanay gawin ng matagal na. Upang linisin ang mansa na inilagay ng ilang miyembro ng pamilyang ito sa karangalan ng pangalan ng Reyes. Ang aking tingin ay lumipas kina Elena at Daniel at sa iba pang mga tiyuhin at tiyahin. Ngayon, sa harap ng alaala ng ating maninuno, nais kong ilantad ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa aking perpektong biyenan at sa aking perpektong asawa. Humakbang pasulong si Chloe, binuksan ang kanyang briefcase at inilabas ang isang makapal na folder. Sa mga miyembrong pamilyang Reyes, sinimulan niya, ako ang legal na tagapayo ni Ginang Maria Santos. Narito kami ngayon upang ipresenta ang hindi mapipintasang ebidensya ng malalubhang krimen na ginawa ng Ginang Elena Reyes at ni Ginoong Daniel Reyes. Isa-isa, ang napiraso ng ebidensya ay inilantad. Isang pinalaking larawan ng Black Ledger ang ipinroyekto sa isang portable screen. Nga bank statement, makontrata kasama ang Dumi Corporation, ma-audio recording ng malasing na pahaya ni Daniel, malarawan ng kanyang mapagpalayaw na pamumuhay, at sa wakas ang video ng kanyang kapatid na nangunguna ng grupo nga tunaw sa isang pagsingil. Isang alon ng bulong-bulungan at mga daing ang dumaan sa mga miyembro ng pamilya. Ang mana dating nagbibigay galang kay Elena ay ngayon ay tumingin sa kanya ng may pahamak. Hindi totoo. Lahat ng sinungaling iyan, sumigaw si Elena, sinusubukang makaipon ng suporta. Ang halimaw na iyon ay nanlalait sa akin, ngunit walang naniniwala sa kanya. Ang ebidensya ay napakalaki at hindi mapipintasan. Sa tamang sandaling iyon, ang pintuan ng mausoleum ay muli na namang bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi maabogado, kundi madetektibo nga, NBI. Pumasok sila, ang kanilang mga mukha ay seryoso at nagtungo kaagad kina Elena at Daniel. Ginang Elena Reyes at Ginuong Daniel Reyes, kayo ay inaresto para sa investigasyon ng money laundering, loan sharking at racketeering. Mayroon kayong karapatang manatiling tahimik. Bumaksak si Elena sa lupa. Si Daniel ay nakatayo ng nakatutok na parang naging bato, walang inilalabas na resistensya. Ang malamig na bakal nga posas ay pumindot sa kanilang nga pulso, doon mismo sa harap ng pamilyang sementeryo, sa harap ng lahat. Ang drama ay natapos sa pinakakahiyahiyang paraan. Nakatayo ako roon na pinapanot ang kaguluhan, wala akong naramdamang tagumpay, isang malalim at walang laman na pagod lamang. Tapos na, nanalo ako, ngunit isang tagumpay na may lasang abo. Lumiko ako at lumakat palayo. Iniiwan ang isang sirang pamilya at isang kriminal na imperyo sa maguho. Hindi na ako, kabilang doon, kailangan kong mahanap ang aking sariling mapayapang lugar. Ang memorial na serbisyo ay natapos sa kaguluhan at kahihiyan. Ang larawan nina Elena at Daniel na inaakay palayo sa mga posas ay naging hindi matanggal na mansa sa kasaysayan ng pamilyang Reyes. Habang dinala sila ng mga pulis palayo, ang aking legal na koponan at ako ay tahimik na umalis.
Wala akong pagnanais na masaksihan ang kanilang huling pagbagsak. Sapat na iyon. Naupo sa loop ng sasakyan, napalibutan ng katahimikan, wala akong naramdamang kagalakan, isang kakaibang kawalan lamang. Ang pahihiganti ay tapos na, ngunit ang kinabukasan ay nakahandusay sa harap ko bilang isang malawak at hindi tiyak na tanawin. Nanalo ako, ngunit nawala rin akong isang pamilya, kahit gaano ito kadaya, ngunit alam ko na hindi ito tunay na tapos pa. Ang Reyes and Sons, ang kanilang kriminal na pamana, ay mayroon pa rin, isang barko na walang timon na inihagis sa isang mabagyong dagat. Kung walang gagawin, lulubog ito. Dadalhin ang matrabaho na daan-daang inosenteng empleyado kasama nito. Higit sa lahat, ang charter ng ninuno na nagbigay sa akin ng kapangyarihan ay may kasamang isang malalim na responsibilidad upang muling itayo ang pamana ng pamilya sa isang pundasyon ng integridad. Pagkatapos ng maraming gabi na hindi makatulog, gumawa akong matapang na desisyon. Hindi ko hahayaang malugi ang Reyes and Sons. Kukuhanin ko ito. Hindi ito para sa pera. Ito ay para sa responsibilidad. Nais kong gawing instrumento ng kabutihan mula sa isang instrumento ng krimen. Ang pagkuha ay isang napakalaking hamon. Ang kumpanya ay isang komplikadong gusot na utang, ilegal na mga kontrata, at kultura na korporasyon na sanay sa mga shortcut, ngunit hindi ako nag-isa. Sa tulong legal na kaalaman ni Chloe, ang aking koponan ng mga investigador, at ang kapital mula sa nakatagong kayamanan, sinimulan ko ang proseso ng muling pagbangon. Ang aking unang gawa ay ang mag-convening all hands na pagtitipon. Nakatayo sa harap ng daan-daang nangangambang empleyado, hindi ako gumawa ng malalaking talumpati. Simpleng ikinuwento ko ang aking kwento. Nagsalita ako tungkol sa mga pagkakamaling ng kumpanya sa nakaraan at tungkol sa aking pangitain para sa isang bagong kinabukasan, isang kinabukasan na itinayo sa dignidad at integridad. Ang aking katapatan ay nanginig sa kanila. 6 na buwan pagkatapos, ang Reyes and Sons ay ganap na nabago. Pinalayo ko ang lahat ng ilegal na ugnayan, ginawang ganap na transparent ang mga pananalapi ng kumpanya, at muling itinayo ang kultura ng korporasyon sa paligid ng respeto at katapatan. Hindi na ito isang pangalan na may kaugnayan sa sindikata at money laundering. Ito ay naging simbolo ng muling pagsilang. Hindi na ako, si Maria Santos, ang ginabandona at itinatapon na asawa. Para sa aking maempleyado at kasosyo sa negosyo, ako na si Chairwoman Santos, isang babaeng muling itinayo ang kanyang kaharian mula sa maabo. Tunay na akong bumalik, hindi bilang isang manghihiganti, kundi bilang isang tagalikha, ang reyna ng aking sariling buhay. 1 taon pagkatapos ko opisyal na kinuha ang Reyes and Sons, ang aking buhay ay pumasok sa isang bagong kabanata.